Kaelen, enerhiya mo't laban sa sinaunang dragon ay masyadong malakas. Gumuho na ang Ethelgard. Wala ng oras. Gaya ng inaasahan sa Emperador ng Langit, Kailan, kaya mo palang lumaban ng pantay. Nagsasagawa ka ng kaguluhan sa tatlong mundo. Ngayon, ako, si Kailen, para sa lahat ng nilalang sa langit, ay papatayin ka dito. Sining ng daan ng langit. Nakamit mo na ang kasukdulan ng Emperor Realm. Espada. Bumagsak. Nagtagumpay siya. Kaelen, kumusta ka? Kung hindi dahil sa sinaunang dragon na nasa yugto ng pagbabago, hindi sana ako makakagawa. Isara ang kaluluwang espiritual nito. Serafina, ano ang ginagawa mo? Kailan? Ang langit na ito. Panahon na para sa bagong pinuno. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit si Alara, na ilang siglo na lang dito? Ang makasama mo. May kinikilingan ka lang. Hindi ako matakot sabihin, ang sinaunang dragon na ito ay pinalaya ko. Dagdag ang 10 direksyon na pormasyong pampatay na inilatag ko para sa iyo. At maaari ka ng sumuko at mamatay. Elara, ang formasyon na ito ay nagmula sa pinagmulan ng Primordial. Hindi mo ito matatagalan. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Elara. Umalis ka. Hindi mo ba sinabing kung magbabayad tayo? Palalayain mo ang kapatid ko. Nasaan ito? Lera, Ito ang mundong mortal. Maaari kayang ang espiritual kong kaluluwa ay nag-reincarna? kapatid, gising ka na. Kapatid, gising ka. Kaelen. Naintindihan ko. Ito ay Elara. Sa huling sangka, siya naubos na paggawa ng kanyang buhay upang ipadala ang isang natitira ng aking kaluluwa ng espiritual mula sa pagbagsak na upang reincarnated sa katawan na ito. Isang mabuti para sa walang bagay na hindi man makarating. Ang unang antas ng Chi Refining, ang patriarch mula sa mga lumang countin, pinapayagan sa kanya na mag-asawa ng batang babae. Ngunit sa gabi ng kanilang kasal, siya ay talagang Snoksan, ang kwarto ni Lady So. Sinusubukan na gumawa ng isang bagay na malungkot. Ang 8 Great Plans Trial Tournament ay malapit na, at sa ganitong mahalagang oras, gumagawa siya ng isang bagay tulad nito. Maling akusahan mo ang aking kapatid na lalaki. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay bullied sa ganitong lawak. Ngayon na ang kanyang mga meridians at sisidlan ay crippled. Susubukan kong ipasok ang kanyang dagat ng kamalayan upang buhayin ang katawan na ito. Ito ang aking dagat ng kamalayan. Mabuti. Pagka binuksan ang dagat ng kamalayan, maaari kong gamitin ang natitirang espiritual mula sa kaluluwa ng aking nakaraang buhay na espiritual upang ayusin ang mga meridians at muling bumalik sa buhay. Pumunta sa akin. Dahil hindi ka magbubunga ng magandang balat, walang silbi pa man. Lera, ang aking mukha. Mangyaring paligsahan lira. Kuya, Kaelen. Hindi ba ang mga ugat ng batang ito lubusang nadurog? Takot saan? Kahit pag gumaling ang mga ugat, isa pa rin siyang walang kwenta na di pa man abot ang unang antas ng Chi. Hayaan ninyong maranasan nila ang lakas ng aming ikatlong antas ng Chi. Paano ito naging posible? Paano ang isang walang kwenta na hindi pa man narating ang unang antas ng Chi maging ganito kalakas? Sino mang mga api sa aking linkla ay mamamatay. Kailan, kung maglakas loob kang hawakan kami, isusumbong ka namin sa patriarka at papatayin niya ang buong pamilya mo. Tumahimik. Kuya, paano ka naging ganito kalakas? Mukhang nagbago ang ugali. Pati na rin, Kaelen. Mama. Mama, ayos ka lang ba? Ikaw na batang pasaway. Ang Suklan ay napakalakas na. At ngayon sumali pa sila sa Leng Clan. Hindi natin sila kaya. Bago sila dumating. Takbo, bilis. Mama,
Kuya, dapat kang tumakbo. Sa aking kasalukuyang paglilinang, ito ay napakahirap pa ring harapin. Mga eksperto sa itaas ng antas na kailangan kong humanap ng paraan para pataasin ang aking paglilinang. Kailan? Tila nagmumula ang boses na yon mula sa aking dagat ng kamalayan. Sino iyan? Sino ang nasa dagat ng aking kamalayan? Kailan? Dumating ka na. Ang sinaunang dragon ng sulo. Nakasama ko pala sa muling pagkakatawang tao. Tama, matapos ay selyo ang aking espiritual na kaluluwa sa iyong katawan. Sinundan kita sa muling pagsilang dito. Perpekto. Pag-asahin na lang kita rito. Upang mapataas ang aking antas. Kaunting awa naman, di ba? Isa lang akong piraso ng kaluluwa. Paano ito? Hayaan mong manirahan ako rito. At kapalit, may ibabahagi ko ang pamamaraan ng angkan ng dragon sa iyo. At ang pinakamalakas na sining ng angkan ng dragon. Ang sining ng pangunahing kaguluhan na lumalamon. Ang paglinang na Diyos antas ng angkan ng dragon. Sabi ng alamat, nilalamon nito lahat at pinapino ang lahat kaya nitong lamunin ang paglinang para sa sarili kong gamit. Handa mo itong ibigay sa akin. Ngayong nagkabuhol na ang ating mga kaluluwa, ano pa ang pagkakaiba natin? Ayaw mo bang bumalik sa Aethelgard at pagbayarin ang mga nagtaksil sa iyo? Tama ka. Ang mga nagtaksil sa akin, kailangang magbayad. Mabuti. CJ. Kuya, anong nangyari sa'yo? Ang iyong aura ay naging mas malakas pa. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Dahil ang sining ng pangunahing kaguluhan na lumalamon, nilalamon ang lahat, sisimulan ko sa paglamon ng iyong paglinang para subukan. Nandito na ang santo ng siyam na dragon. Lumitaw siya, naramdaman mo ba? Una ko siyang nakita, huwag mo siyang pag-agawan. Ang kataas-taasang Panginoon ay nagbalik na. Ito na ang simula ng aking landas ng pananakop. Kuya, kailan ang iyong mga sugat at ang iyong paglina? Ina, Lira, huwag kayong mag-alala. Ako pa rin ito. Mabuting anak, mabuti na't ayos ka lang. Lera, gagamitin ko ang aking true key upang buhayin. Ang paghilom ng iyong bala sa ilang araw, ang mukha mo ay babalik sa dati nitong anyo. Kuya, ang galing mo. Kuya, ang iyong kasintahan, si Sylvana, ay ikinulong sa Bronze Sparrow Pavilion dahil sa pagtatanggol sa... Bilisan mong iligtas siya. Sylvana, ikaw ang kasintahan ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Dahil muli akong ipinanganak dito, hindi na kita hahayaang magdusa muli. Poprotektahan kitang mabuti. Ikaw na makulit. Alam mo talaga kung paano maglaro. Grabe ka, Nakakakilig ka. Aurelius. Tapos na si Kaylen. Sa iyo na ako. Kaylen. Hindi ka ba ibinilanggo sa walang hanggang bilangguan? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Kita mo naman, di ba, mali ba para sa babaeng tulad ko na humanap ng mabuting asawa? Aurelius, mas mabuti pa ng 1,000 beses kaysa sa walang kwentang tulad mo. Tama na, Kaylen. Dahil di mo makontrol ang iyong kasintahan. Tutulungan kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang gagalaw. Akala mo ba ang tanikalang espiritual ay makakulong sa akin? Dahil nakalusot ako sa ikasyam na antas ng pagpipino ng chi. Walang nakatapos, makatakas sa tanikalang espiritual ko. Paano ito nagawa ng basurang ito? Aurelius, huwag kang magalit. Nanghihina ka nitong mga huling araw, kaya nagkataon siyang nakalaya. Ako na ang bahala sa kanya. Susunod ako sa iyo. Kaylen, bago ka mamatay, sabihin ko na rin. Ako ang nagpadala ng tao para dalhin ka sa silid ni Ginang Su. Sa ganitong paraan, maaari akong legal na makasal. Aurelius, Sylvana, malupit ka talaga. pagkatapos ng maraming taon, isa ka pa ring basura. Ngayon, gagawin ko, durugin ka na parang langgam. Kaylen, dahil ikaw ay swerte namang nakaligtas, dapat nagtago ka sa sulok na parang aso. Sayang at naghahanap ka ng kamatayan. Kaya ngayon, ibibigay ko ang nais mo. Mamamatay ka sa natatanging sandata ng angkan ng so na Jade Curtain's Swirling Dance.
Natatalo ng batang ito, ang lihim na pamamaraan ni Sylvana. Nagkaroon kaya siya ng swerte? Mabuti. Hayaan mong subukan kita. Imposible ito, Aurelius. Patayin mo siya. Nakakain itong bata ang lihim na gamot. Sandaling lumakas ang kanyang lakas. Kahit gamitin ko ang sikreto ng Leng Clan, kaya ko pa rin siyang patayin. Ngunit ang trial tournament ay magsisimula sa 3 araw. Hindi ko maaaring sayangin ang aking lakas dito. Kailan, ang ating laban dito ay walang kabuluhan. Sa 3 araw ang trial ng 8 dakilang angkan. Nananagot ka ba sa harap ng lahat? Hominin ako. Bakit ako matatakot? Sa oras na yon, huwag kang maging duwag na nagtatago sa iyong balat. Iyan mismo ang nais kong sabihin sa'yo. Aurelius. Kailan? Patawarin mo ako, ha? Kung gugustuhin mo. Pwede pa rin akong maging kasintahan mo. Sa aking paningin, isa ka lamang na walang kwentang babae, hindi na tayo makakabalik. Salamat sa iyong tulong, Ama. Nakumpleto ko ang 3 antas at nasa 4 antas ng pundasyon. Ginamit ko ang mga naipon na gamot ng Leng Clan sa halos 1 siglo, kasama ang aming sikretong sining upang makamit ang ganitong resulta. Sa 8 Great Clans Trial Tournament, dadalo rin ang sugo mula sa Azure Cloud Sect. Hindi opsyon ang kabiguan. Kailangan mong makuha ang Emissary's Recommendation, Jade. Huwag kang mag-alala, Ama. Sa loob lamang ng 3 araw, hindi na makakagawa si Kailan pa ng malaking pag-angat. Kailan? Sa harap ng lahat, puputulan ko ang iyong mga ugat at pahihirapan ang iyong paglinang. Pagkatapos, patatakburin kita. Sa harap ko, tulad ng aso. Ang trial tournament sa 3 araw ay tiyak na makakaakit ng maraming mahuhus. Kailangan kong lalo pang palakasin ang aking lakas. Kailan? Ang Primordial Scorching Flame Arts ay isang mataas na uri ng sining ng Dragon Clan. Maaari nitong gawing apoy ang enerhiya sa nagbabagang apoy. At kapag nalina sa Mahayana Realm, makapanghinga ng apoy at maging di magagapi. Babalikan ko lahat ng aking nawala isa-isa. Ako ang punong matanda ng Martial Arts Alliance. Maligayang pagdating sa 8 Great Clans Trial Tournament. Ako ang dakilang elder ng alyansa ng martial arts. Maligayang pagdating sa paligsahan ng 8 dakilang angkan para sa patas at makatarungang laban. Ikinararangal namin ng mga hurado. Sila ay ang dakilang alchemist ng Asian Continent, Alistair. Ang master ng alyansa ng martial arts, Lord Valerius. At emissary mula sa Azure Cloud Sect, Master Elara ng Solitary Moon. Bakit siya kamukha ni Elara? Tama. Ang takbo ng oras sa Ethelgard ay iba sa mortal realm. 1 araw sa langit ay 10 taon sa lupa. Maaaring si Elara ba ang muling isinilang na kaluluwa? Si Master Elara ng Solitary Moon mismo ay dumating, isang bihirang pagkakataon. Mga batang disipulo sa pagsubok ay dapat galingan. Baka ikaw ay mapili ng Azure Cloud Sect. Bawat angkan ay nagpadala ng pinakamahuhusay na talento para sa paligsahan. Ngayong taon, 6 na angkan ang nagparehistro. Ang kanang Su, umiiwas. May nais sumali sa Lin Clan? Ang Lin Clan ay basura na 3 henerasyon. 3 taon nang hindi sumasali. Sa tingin ko ngayong taon ay pareho lang. Ganyan sila pero nandyan pa rin. Sa 8 Great Clans. Sa 8 Great Clans. Walang hiya. Umiiwas kami. Tama. Gusto pa rin nila manalo yung basura nila. Siguradong hindi makakapasok. Teka, sasali ako para sa Lin Clan. Ako si Kailan. Ako ang kakatawan sa Lin Clan at lalaho. Kailan? Naglakas loob ka pa sa tournament, ang lalaking ito ay di makapagsanay, maglinang, basura siya, maayos na pinakasalan ng suklan. Pero sa mismong kasal nila, sinubukan niyang halayin si Mrs. So, at ngayon, naglakas loob ka pa? Nakakabastos talaga. Teka, hayaan siyang sumali, tingnan natin ang mangyayari. Sige, ang alyansa ng sining pandigma ay laging pumipili ng talento na patas at walang kinikilingan. Kaya, bibigyan ka namin ng tsansa. Ang tournament na ito ay nahahati sa 4 na yugto, langit, lupa, malalim, at dilaw. Malalim, at dilaw. Bawat isa sa mga yugto ay nahahati pa sa 8 antas. Mga batang kalahok sa pagsubok, malaya kayong sumugod sa akin.
Susuriin ko ang inyong lakas at antas. Ako muna. Si Fang Chuan ang pinakamagaling na bata, disipulo ng Fang Clan. Siya rin ay bihira, dalubhasa sa espada. Sinasabi, ang kanyang paglinang ay nalampasan na. Sa ikasyam na antas ng Kirify, malapit na siya sa antas ng pundasyon at isa sa mga itinuturing na paborito. Sa tournament na ito, Disipulo Fang Chuan. Simula na. Si Fang Chuan ay malapit na maabot ang antas ng pundasyon. Ang kanyang lakas ay kahanga-hanga talaga. Ano, ang dakilang nakatatanda ay kaya nang ipamalas ang kanyang tunay na chi. Siya ay dapat hindi mababasa. Ika-6 na antas ng pundasyon. Ang bilis ay sapat na. Ang lakas ay kulang pa. Antas lupa, klase A. Tanging antas lupa, klase E. Ang pagtatasa ngayong taon ay napakahigpit, masyadong mahigpit. Susunod. Alagad Merong pa. Malalim na antas, klase B. Antas lupa, klase D. Susunod. Ako naman. Dakilang nakatatanda, pakiusap. Ganoon pala, ang angka ng Leng ay nagluwal, ng isang hindi kapani-paniwalang henyo. sa murang edad, ay nagkamit na siya ng sining pandigma mula sa antas malalim. Maaari kayang siya na nga ang santo ng siyam na dragon. Makapangyarihang kamay na nagtatakip sa langit. Kahit nakatayo, kahit malayo pa, nararamdaman ko ang lakas ng enerhiya. Nakakatakot talaga ang lakas niya. Narinig ko na ang emissary mula sa Azure Cloud Sect ay naparito para sa kanya. May kakayahan naman siya, hindi ako kapantay niya. Hindi ko na kayang tumagal pa. Napakabata, pero may lakas na. Heaven rank, grade B. Heaven rank, grade B. Salamat, Grand Elder. Gaya ng alam natin, ang Heaven rank, grade B, ay ang totoo, pinakamataas na pagtatasa sa trial tournament. Ang Heaven rank, grade A, ay nilikha lamang para hikayatin ng mga disipulo mula sa iba't ibang pamilya. Walang nakakuha nito. Bongga, Alliance Master. Alistair, masyado kang mabait. Ang Leng Clan ay nagluwal ng isang henyo. Kailan, huwag mong isiping hindi ko alam. Nilunok mo ang lihim na elixir para labanan ako. At ngayon ang iyong paglilinang ay hindi na ongat. Ngunit ang aking magandang kinabukasan ay nagsisimula pa lang. Iyan ang pagkakaiba sa atin. Naghahanap ng kamatayan. Umakyat talaga ang basurang iyon. Naghahanap ng kamatayan. Lin Clan nagluwal ng basura 3 henerasyon. Lalo na si Kailen, di man lang makaabot sa unang antas ng Ki-refining. Laging marami ang pakulo ng basura. Kailan, bumaba ka riyan. Bumaba ka. Bumaba ka. Simulan. Handa na ako. Mukhang ang henerasyon ng Lin Clan ay basura rin. Hindi inaktibo ng Grand Elder ang Celestial Aegis. Ito ang pinakamalaki paglapastangan sa Lin Clan. Batang ito, ang lakas ng suntok niya, kung hindi ko ginamit ang lahat ng lakas ko para salagin. Halos sanay, mapahiya ako. Sa harap ng lahat, Ang kanyang paglinang ay tila gumaling muli. ang dakilang matanda ay tila ginamit ang buong lakas para lamang harangan ng atake ni Kailen. Ang dakilang matanda ay nasorpresa lamang. Iyon ang tanging dahilan kaya't nakalamang siya. Susunod, hindi na siya magiging swerte. Mabuti. Halika na, bata. Sige, tatanggapin ko. Tignan, ang dakilang matandawi, bumibitak na ang pananggalang langit. Hindi ka panipaniwala. Bumibitak na ang pananggalang langit. Ano ang nangyayari? Ang pananggalang langit ng dakilang matanda ay nawasak. Paano ito nangyari? Talaga. Punong Alliance. Ito ba ang basura na tinutukoy mo?
Alistair, pareho tayong bihasa. Bilang individual, huwag tayong mapahiya sa harap ng mga nakababata. Kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na may henyo sa mga nakababata. Antas Langit, Klase A. Antas Langit, Klase A. Ito ay isang pagtatasa na di pa nasasaksihan sa kasaysayan. Talagang kahanga-hanga, antas langit, klase A. Kaylen, huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa lihim na Gayuma. Ang epekto ng Gayuma ay nawala na, di ba? Kaelen, maayos ka lang ba? Kaylen, kinukwestiyon ko ang mga resulta mo. Sa landas ng paglinang, ang totoong laban ang mahalaga. Lalaban ka ba sa akin, sa arena ng buhay at kamatayan? Ang pagpasok sa arena ng buhay at kamatayan ay totoong labanan yon hanggang kamatayan, hanggang may isang bumagsak. Tama. Kaelen, huwag kang padalos-dalos, gusto ka nilang inisip. Kaelen, Bakit hindi ako lalaban? Kung nais mong lumaban. Sige, lalaban ako. Kaylen, pagpasok sa arena ng buhay at kamatayan, hindi biro. Kung aksidente, mapatay kita mamaya. Huwag mo akong sisihin sa sobrang pagiging marahas. Hindi maiiwasan ang mga sugat sa arena ng buhay at kamatayan. Hindi mo kailangang magpigil, laban lang. May kailangan akong sabihin sa iyo, kagabi. Dumating ang kapatid mong babae. Kaya, ano na ang desisyon mo? talaga bang masisiguro na kung mag-asawa ako sa Lengklan, hindi mo papatayin si Kaelen? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong masasaksihan mo, ang kapatid mong babae ay magiging akin. Sining ng hangin, anino, at yelo. Ito ay isang mataas na uri, lihim na sining ng Lengklan. Ang paglinang dito ay sukdal hirap at tanging ang may pambihirang talento ang makakapag-ensayo nito para kay Aurelius sa murang edad na makontrol ito. Sa ganitong antas ay kahanga-hanga, hindi na sayang ang paggasta ng Lengklan sa daan-daang taon ng naipong mga bihirang kayamanan. Kay Aurelius, sulit lahat. Kaylen, sinira mo ang buhay ko. Ngayon, panoorin kita na mamatay. Kailangan gamitin pa ang lihim na sining ng Lengklan laban sa iyo. Sayang naman. Ngunit malapit na itong matapos. Pero darating na ang pagtatapos. Kaelen, Naiwasan niya talaga. Paano nangyari yan? Ang bilis. Nagprakti din ba siya ng teknik sa paggalaw? Anong silbi ng pag-ilag? Masusupil din siya agad. Anong klaseng teknik? Yan, ang bilis. Kaylen, iikot ka lang ba? Parang manok na pugot? Tapang ka bang harapin ako? Yelong basag na espada ng buwan. Di ka panipaniwala, kaharanap si Aurelius na ginamit lahat ng lihim. Si Kaylen ay hindi pa natatalo. Pero nakakaatake pa siya. Isang pagpupunyagi lang ba bago mamatay? Tinamaan si Aurelius ni Kaylen. Nananaginip ba ako? Paano nangyari yan? Kaylen, pinilit mo akong gawin to. Paeldores na pampalakas ng diwa. nandaraya siya. Pinuno ng alyansa. Sa arena ng buhay at kamatayan, ang mga laban ay patas. Bakit pinapayagan ng anak mo magdala ng Paeldores na pampalakas ng diwa sa entablado? Sa laban sa arena ng buhay at kamatayan, walang tiyak na patakaran. Sino nagsabi na ang Paeldores ay bawal gamitin? Kadiring basura. Kaya mo bang lumaban sa akin hanggang kamatayan? Hayaan mong ipakita ko ang tunay kong lakas. Siyam na langit na nabalot ng yelo. Si Aurelius ngayon ay sumasabog sa lakas, hindi bababa sa ikasyam na antas ng rino ng pagtatag ng pundasyon. Pero si Kailan ay kakaakyat lang sa rino ng pagtatag. Mapanganib na ito ngayon. Aurelius, hahayaan kitang masaksihan ang tunay na agwat natin. Sinaunang sining ng nagbabagang apoy. Ang kapangyarihan ng nagbabagang hininga, kailangan ng paglinang sa unang antas ng gintong buod upang mapaglabanan. Bakit? Ito'y lumilitaw sa isang disipulo na kakatapos lang sa antas ng pagtatatag. Dalawang puwersa, isang yin at yang, patuloy na tumataas, lagi ang nagbabanggaan kahit ako'y hirap ng labanan. Ito na ba talaga ang paligsahan? Mga malalakas na halimaw.
Imposible ito. Mahal na Valerius, pareho na tayong nakakita ng marami. Huwag kang mapapahiya sa mga bata. Kawili-wili itong si Kaelen. Kaelen, ang cool mo. Babalian kita. Ingat. Sinig ng paglamon ng sinaunang kaguluhan. Bakit nauubos ang lakas ko? Walang galang. Kaelen, Ano? Ang lakas ng tama ko, di pa rin siya namatay. Kapag nagsimula na ang Life and Death Arena, walang makakapakialam. Bilang Alliance Master, kayo ang nanguna sa pagsuway. Hindi ba kayo natatakot na ang Lengklan ay maging katatawanan? Malupit ang ginawa ng batang ito. Sinira pa niya ang cultivation ng anak ko. Kung mananatili siya, tiyak na, magdudulot ng panganib. Dapat siyang parusahan ng husto. Kanina, nang ang anak nyo, ang may lamang, bakit hindi nyo sinabing, malupit ang ginawa niya, Lord Valerius, ang lakas nyo, ng loob. Ikaw, Malinaw namang si Aurelius, ang unang may balak sumira sa akin. Wala ba akong karapatang gumanti? Saka, kayo mismo nagsabi, hindi may iwasan ang mga sugat sa paligsahan. Ano ba, wala bang saysay ang mga salita nyo? kahanga-hanga ang lakas ng batang ito. May matinding galit siya. Sa Lengklan, sa hinaharap siya ay magiging malaking banta. Kahit magalit ang madla, kailangan siyang alisin. Ano, Lord Valerius, nag-isip ka na naman ng dahilan para patayin. Bakit di nyo sabihin ng malakas? Para marinig ng lahat? Hindi gagawa niyan si Lord Valerius, di ba? Sa tingin ko'y may daya. Ang kompetisyon. Dayaan ito. Patas na nanalo ang kapatid ko. Bakit dayaan ang tawag pag siya ang nanalo? Nang lihim na umino, ng pil ang anak nyo. Bakit di nyo sinabing mandaya? Tama. Anong ginagawa mo? Aminado akong malakas ka. Pero masyado pang maaga. Para labanan ng isang veterano. Ngayon, babaliin ko lahat ng mga buto mo. Gagawin kitang walang kwentang. Baliyan. Delikado, masyadong malakas ang pressure. Di ako makagalaw. Ito na ba ang lakas ng isang? Nasang unang antas ng Golden Core Realm. Kapag nakalaban ng isang eksperto, mas mataas ang antas. Walang saysay ang resulta. Wala nang pag-asa si Kaelen ngayon. Kaelen, Lord Valerius, tigilan nyo yan. tumigil ka. Ito na ang wakas. Kaelen, kung mamamatay ka, hindi na ako mabubuhay mag-isa. Nagawa ko lang na ipunin isang bakas ng tunay na chi. Magagamit mo ito. Gayunpaman, ang iyong katawan ay masyadong marupok ngayon. Kung hindi mo kayanin, mababasag ang ugat mo at mamamatay ka pa rin. Kung gayon, tumaya tayo muli. CJ. Panginoong Valerius, ginamit ang kanyang buong paglilinang. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang harangan ito. Napakalakas na, sinaunang lakas, ang bumulwak mula sa kanya. Nalinang na ba niya, isang sinaunang lihim na sinig. Tinalo niya si Panginoong Valerius. Paano iyon posible? May agwat na hindi bababasa. Dalawang malaking antas sa pagitan nila. Mukhang siya nga ang santo ng siyam na dragon mula sa propesya. Naway pagpalain ng langit aking Azure Cloud Sect. Kaelen, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Anong kailangan mo? Mag-ingat ka. Patuloy akong maglilinang. Kaelen, marahil sa darating na araw, magkikita tayong muli. Ito ang iyong simula, ngunit hindi ang iyong wakas. Ang Azure Cloud Sect ay magsisimula na ang pagpili ng disipulo na dekada ang taga. Gamit ang Jade Token na ito, maaari mong laktawan ang pangalawa at pangatlong antas ng pagpili at dumiretso sa pagsusulit ng sect. Sa buong mundo ng paglilinang, tanging si Zeros, ang walang hanggang emperador, noong kanyang panahon, ang nakatanggap ng ganitong pagtrato. Hindi ako makapaniwala na nagawa rin ito ni Kaelen. Talaga, nakakainggit. Ang aking kasalukuyang lakas ay hindi pa sapat. Ang Azure Cloud Sect ay may mas maraming mapagkukunan para mapalakas ang aking paglilinang. Ngunit pagkaalis ko, ang aking pamilya, Kaelen, nababahala ka ba sa iyong pamilya? Kung hindi ka tututol, nais kong maging kaibigan mo ang matandang ito. Mula ngayon, ang iyong pamilya ay pamilya ko na rin. Narito ang ilang blood coagulating pills at spirit dissolving pills. Magagamit mo ang mga ito sa paggaling. Salamat, Alistair. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya. Guro, si Aurelius ay nasugatan niya, at hindi pa nagigising. Pakiusap, Guro, bigyan mo ako ng katarungan. Kaelen.
Iniisip niya talaga na siya ang santo ng siyam na dragon. Wasakin mo lang siya. Hanggat maglakas loob siyang dumating, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik. Sa isang igla, pinino ko ang 3 spirit condensing pills. Walang kahit anong nasayang na lakas gamot. Ngayon, nakatawid na ako sa ikatlong antas ng Foundation Establishment pero taglay ko ang presyon ng Golden Core Realm. Ang lakas ko sa laban ay dapat kapantay ng isang cultivator sa unang antas ng Golden Core. Kung makaharap ko muli si Aurelius, sigurado akong matatalo ko siya sa isang galaw. Lumang dragon. Tila sobra ang true key na nagamit niya. Kailangan niyang gumaling. Sa sarili ko na lang aasa. Ang mata ng Primordial Chaos sa simula ng paglilinang nakikita ko. At nahuhuli ang lahat. Sa itaas, abot ang kalawakan. Sa ibaba, tanaw ang siyam na impyerno. Pagdating sa ganap na kahusayan, makikita ang Great Dawn ng langit at lupa. Azure Cloud Sect. Nandito na ako. Nararamdaman ko ang aura ng Saint of Nine Dragons. Tumigil doon. Ito ay ang sacred grounds ng Azure Cloud Sect. Hindi pinapayagan ng hindi autorisadong mga tauhan sa loob. Sir, narito ako upang lumahok sa mga pagsubok. Ito ang Azure Cloud Sex. Recommendation Jade. Mangyaring tumingin, sir. Paano ka talaga? Ikaw ay magiling sa akin na may peke Jade token? Ano ang iyong krimen? Paano ito maaaring maging? Nakuha ko ang Jade token na ito pagkatapos nanalo sa trial tournament at pumasa sa ikalawang at ikatlong bahagi ng pagsusulit. Paano ito maaaring huwat? Ganito ang isang high-grade Jade token. Tangi lamang ang Saint of Nine Dragons. Nagmamayari ito ngayon. At ito ay personal na ibinigay sa pamamagitan ng Master Elara. Paano ito maaaring mahulog sa iyong mga kamay? Dapat ito ay peke. Sir, dapat kang mali. Sapat na pagsasalita. Maaari ko, pahintulutan ka. Hanggat sumasang-ayon ka, upang maging kasama ko sa paglilinang. Sir, nagpapakita ng ilang respet. Nagtutulak ka ng swerte, hindi ba? Sino ang nagtatangkang makialam, nakikialam sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Siya ba ang tinutukoy mo, ang santo ng siyam na dragon? Eksakto. Naniniwala akong si Elara, nagkamali. Ang alam lang natin, ang babala ay nagmula sa silangang Azure Dragon, hindi pa alam kung sino talaga. Ganun pala. Muning Nangongshan, mula sa Kailan City ay dumating na, nagising na ng batang ito ang dugong Kailan. Mukhang ang aura ay nagmumula sa kanya. Kung ikaw ang santo ng siyam na dragon, ako naman ang hari ng langit, subukan mo, sabihin mo sa kanya, ang resulta ng pagpapanggap na santo. Naiintindihan. Sir, kalimutan na lang natin. Hindi na lang ako sasali sa mga pagsubok. Sa mga mortal na ganito, lalo kang magparaya, mas lalo silang lalabis. Kailangan nila ng aral. Malinaw na nasa ikatlong antas ng Foundation Establishment, ngunit nagpapawala siya ng presyon ng isang Golden Core. Paano ito posible? Siguradong uminom siya ng lihim na elixir. Pansamantala lang ang lakas. Isa lang itong pagkukunwari. Hindi ito pwede. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Blazing Palm. Ang Blazing Palm ay isang lihim na sining mula sa Azure Cloud Set. Ginoo, nagawa ninyo lang yan. Isang baguhan. Sa ikatlong antas ng Foundation Establishment, natalo ang 3 disciples sa loob. Kawili-wili. Siya na nga ba ang Saint of Nine Dragons? Ano ang iyong ginagawa? Pagbati, Master Elara. Siya ang pinili ko mismo. Kino-question mo ba ang hatol ko sa paulit-ulit na panunukso sa kanya? Ito, paano ito posible? Nabulag kami sa iyong kadakilaan. Paumanhin. Master, bakit mo ako dinala rito? Master, napakalakas na intensyong susubukan niya bang patayin ako? Panginoon, anong ginagawa mo?
Kamakailan lang, naglabas ako. Pagsubok ng espada. Ang pisikal mong katawan at lakas ay mas malakas kaysa alagad sa kaparehong antas. Maihahambing sa nasa gininto ang puso riyon. Alagad. Mukhang akma ka talaga. Sa paglinang nitong sining ng isip ko. Kaya pala sinusubukan mo ako. Talaga akong natakot. Ngayon, ituturo ko ang mga pangunahing prinsipyo ng Primordial Sword Sutra sa iyo. Ang mga espada ay nahahati sa karaniwan, diwa, maliwanag, makalangit at Dao swords. Kapag lubos na nalina, maaring gawing dantyan ang espada. At gamitin ang dantyan para sakupin lahat ng espada. Para sa isang mananabas, may isang puso, isang sarili, at isang espada. Nauunawaan ng iyong alagad. Nai-infuse ko na ang mga pangunahing prinsipyo ng Primordial Sword Sutra sa iyong kamalayan. Gaano karami ang iyong maunawaan ay nakasalalay sa iyo. Opo, Panginoon. Ang Great Bamboo Peak ang namamahala sa sandata. Pumunta sa Sword Vault ng Great Bamboo Peak. Sumipsip ng kaunting espada kipara. Mapahusay ang iyong intensyon ng espada. Kung tama ang panahon, pumili ng iyong sariling espada. Naiintindihan. Ang Azure Cloud Sect ay tunay na sagradong lugar para sa paglina, sagana sa enerhiyang espiritual. Mukhang hindi ko kakilala. Alin sa unang pwesto? Disipulo ka ba? Ako si Kaelen, disipulo ni Guro Elara. Ganun pala. Malamang, Kailan, hindi mo alam na. Espada ng pagkawasak ang pipili ng amo. Bawat pagyanig ay naglalabas. Napakadalisay na espada key, ngunit hindi lahat ay kayang sipsipin ito. Totoo, kung hindi pa matatag ang diwa ng espada, ang sobrang pagsipsip ay lalong makakasakit sa sarili, kaya piliin ng tama at huwag susobra. Salamat sa payo ninyo, susubukan ko. Ang espada key na ito ay tunay, talagang kakaiba. Hindi bababa sa 3 antas na mas dalis kaysa ordinaryong espada key. Kahit sa Ethelgard, soberanong langit, bihira ang ganyang bagay. Mabuti na lang at nalinang ko na, sining ng paglamon hanggang 2 antas. Kung hindi, mahirap itong kontrolin. Ang batang disipulong ito ay may malalim na pangunawa sa landas ng espada. Kaya niyang sipsipin ng napakalaking dami ng espada key ng sabay na halos walang nawala. Mayroon talaga siyang talent. HMM Senyor, bakit hindi ko maramdaman ng espada key? Ang tsansa mo'y inagaw niya. Ikaw na naman. Sino ka ba? Akala mo'y karapat-dapat ka sa oportunidad. Sino ka ba para maging ganyan? Karapat-dapat ka bang agawin ang pagkakataon ko? Ginoo, nandito ka rin. Ang kaba ng espada, sagradong lupa ng Azure Cloud Sect. Lugar para sa disipulo sa 8 antas. Ng Foundation Establishment Realm pataas magsanay. Anong ginagawa mo rito? Narito ako sa utos ng Master. Pumili ng angkop na nakatalagang espada at magsanay habang narito. Ano nang pakialam mo? Walang hiya ka. Paano mo nagawang sabihin yan sa akin? Nagliliyab na pala. Dahil narito ka, upang pumili ng espada, tama lang na kami ay magbahagi ng karanasan, di ba? Senior Kin. Kailan, pribado kong ibabahagi isang lihim na impormasyon sa iyo. Tingnan mo roon, ang espadang ito ay ang Sword of Annihilation. Dati itong pagmamayari ni Zeros, ang Eternal Emperor. Noong mga panahong iyon, ang Eternal Emperor, gamit ang espadang ito ay naghasik ng takot sa mga demonyong kulto. Pagkatapos niyang mawala, ang Sword of Annihilation ay nakaselyo rito, naghihintay ng bagong master. Gayunpaman, sa nakalipas sa 700 taon, walang sino mang nakabunot ng espadang ito. Sinasabi mo ito sa akin ng napakabait. Anong uri ng tao ang tingin mo sa akin? Ako ang unang alagad. Nakita kong may malalim kang kapalaran. Kaya ko ito sinasabi sa iyo. Bukod pa riyan, kung magtagumpay ka, magdudulot ito ng karangalan sa akin. Din, hindi ba? Napakabait niya sa pagsisiwalat nito sa akin. Mayroon sigurong dayaan. Ngunit ang espada ay puno ng sinaunang kapangyarihan. Kung makokontrol ko ito, ang aking lakas ay lalakas ng husto, sulit ang panganib. Senior Kin, paano kung tunay na kunin niya ang espada? Paano naman yan? Kahit ang 3 unang pwesto ng Azure Cloud Sect ay hindi nakabunot ng espadang ito, lalo pa siya. At may isa pa, na hindi ko sinabi sa kanya. Ang Sword of Annihilation ay sinaunang malupit na espada. Kung ang gumagamit ay hindi pa umabot sa nascent soul realm, makakaranas ng masamang epekto mula sa talamak nitong sword chi. Kung ang batang iyon ay maglalakas loob bunutin, mamamatay siya agad. Nakikita ko. Senior Kin, ang galaw mo, pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo sa madaling salita. Mahusay. Kaelen.
Anong ginagawa niya? Susubukan niyang bunutin ang espada ng pagkawasak? Iyan ay sinaunang masamang espada. Sabi ng tuntunin ng sekta, sinumang mababa sa antas ng kaluluwa ay bawal humawak dito. Nako, nabaliw na siya, hindi ba? Pigilan siya. Tapos na. Malawak ang mundo. Sino ang kumokontrol sa tadhana nito? Nagbabago ang mga bituin, ngunit ang puso ko'y nananatiling matatag. Sino ka? Ako ay labi, ng kaluluwa ng walang hanggang emperador. Kung nais mong tanggapin ang aking mana, dapat mong tanggapin ang pagsubok na ito. Naku, libo-libong sword, nagwawala at nagbabanggaan sa loob ni Kaelen. Sa ganitong bilis, madudurog siya ng sword kick. Hoy, miss. Huwag kang lumapit sa kanya. Kung lalapit ka pa, madudurog ka rin. Hanggal na ulol. Sinabi ko nang umalis at umalis ka pa talaga. Ang ganda, masunar ang aso. Mga kapwa disipulo, masdan nyo. Pumasok siya mag-isa. Wala itong kinalaman sa iba. Sining ng paglamon ng kabuluhan. Kainis, ang pangunahing sword key ng banal na sandata, ay katumbas ng ikalawang antas ng kaluluwa. Ang sining ng paglamon ng kabuluhan kailangang umabot sa ikatlong antas para masipsip ito. Lumabis ako sa pagkakataong ito. Isang langgam na kayabang-yabang. Gusto mo pa ring hilahin ng espada? Tama lang yan. Mga walang hiya kayo. Kailan? Nagkakawatak-watak ang iyong mga meridian, naging padalos-dalos ka. Sa buhay na ito, ang hangad lamang ay walang pagsisisi. Hindi ko pinagsisihan ang aking ginagawa. Kung nais ng espada na ito na subukan, hayaang subukan niya ako. Mahusay. Sino nga naman ang mag-aakalang na may dalisay na puso sa espada at lubos na kasanayan sa landas nito? Makakapahinga na ako ng panatag, ipagkatiwala siya sa iyo. Ayan. Gumagalaw na ang espada ng pagkawasak. Anong paraan ang ginamit ng batang ito? Huwag magkagulo, lumuwag lang ito. Hoy, ano. Paano kung mahila niya talaga? Ito. Kung siguro rin, malaman ng tungkol dito, malubha ang kahihinatnan. Gaano man kalakas ang batang ito, nakatuntong lang siya, sa yugto ng pagtatag ng pundasyon. Hindi niya yan kayang hilahin. Hoy, nahila niya. Hoy, nahugot niya. Hindi maaari. Ang espada ng pagkawasak, pinili siya bilang amo. Hindi ba nila sinabi na walang makakahawak dito? Imposible. Hindi ko ito tinatanggap. Anong gagawin natin? Paano natin ipapaliwanag ito sa master? Kaelen, ayos ka lang ba? Wala na akong mahihiling pa. Dahil nakuha ko na ang aking espada, babalik ako sa Lesser Bamboo Peak para mag-report. Tigil ka dyan. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang espada. Bakit? Ang espada ng pagkawasak ay ang sagradong yaman ng Great Bamboo Peak. Hindi ito pag-aari ni Newman. Hindi yan ang sinabi mo kanina. Ngayong nahugot ko na ang espada, babawi ka na sa iyong salita. Hindi ko ito pag-uusapan sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ibaba mo ang espada. Hayaan na kitang umalis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bastos ako. Sige, bagaman hindi ko alam, paano mo nagawa na hilahin ang espada ng pagkawasak. Tiyak na ito ay hindi nararapat sa iyo. Kailan? Ang paghawak dito ay magdadala lang ng gulo. Mas mabuti pang iwan ito sa libingan ng espada kaysa mana ko ito mamaya. Mga walang hiya kayong lahat, pananakot sa mahihina gamit ang lakas. Anong klaseng kakayahan iyan? Exact, dahil pinili na ng espada ng pagkawasak ang amo, dapat payagan siyang kunin ito. Kailan, huwag kang mag-alala. Ako ang una, natatayo at magpapatunay para sa iyo. Tahimik kayong lahat. Sabi ko, hindi pinili ng espada ng pagkawasak siya. Kinuha lang ito ng batang ito. Magsalita ka pa. At magiging kaaway ka ng Great Bamboo Peak. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Iwanan mo ang espada. Gusto mo bang subukan ang talim ng espada ng pagkawasak? Gusto mo bang subukan ang talim ng espada ng pagkawasak? Ang yabang, kaming tatlo, ay nasa Golden Core Realm. Nais mo bang lumaban ng tatlo laban sa isa? Isang bagong disipulo, kahit hawak ang espada ng pagkawasak, ay hindi mailalabas ang tunay na lakas nito. Huwag kang Saturday sa kanya. Si Kaylen ang una, na umagaw sa sukdulang yaman ng sekta, na sayang ang aming babala. Tara na. Patayin siya. Basurang bakal lang ang lumalaban sa akin. Paano nangyari ito? Tatlong Golden Core Real Cultivators na magkakasama ay napakahina pala. Ang espada ng pagkawasak na ito ay talagang pambihira.
Eh anong gagawin mo? Lagi kong kinasusuklaman ang pagbabanta. Sa tingin mo, ano ang gagawin ko? Kailan, pag-usapan natin ito. Kunin mo ang espada. Mula ngayon, kahit ano pa ang ipagawa mo, gagawin ko. Ako, gusto kong maging alipin mo. Maging alipin ko. Karapat-dapat ka ba? Ako ang unang disipulo ni Master Rain. Sa Great Bamboo Peak ng Asher Cloud Sect, hindi mo ako mahahawakan. Siguradong si Master Rain ay dudurugin ka. Ha? Tigilan mo. Ano ang ginagawa mo? Master. Guro. Sinaktan ni Kaylen ang mga kapwa alagad at sinubukang patayin sila para sa yaman. Tulong, guro. Tama na. Matatapos dito ang kaguluhan. Kailan may tatlo kang hininga para sirain ang sarili mong paglinang o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Siyempre, kung handa kang bitawan ng espada, maaari ko na lang awaan ng kawawa mong buhay. Talaga kayong pugad ng mga ahas. Nagbabanat ng moralidad. Gusto mo lang ng palusot para patayin ako at bawiin ang espada ng pagkapuksa, di ba? Mapangahas. Ano ka ba? Paano mo nagawang galitin ako? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung gaano ka-inosente ka lang. Ang guro ay eksperto sa uusbong na kaluluwa, hanggal na gunggo, hintayin mo lang maging abo. Ito na ba ang kapangyarihan ng eksperto sa uusbong na kaluluwa? Antas ng aking pagsasanay ay dalawang malaking antas sa ibaba niya. Masyadong malaki ang agwat. Primordial Sulu Dragon ay nagpapagaling pa rin. Sa ngayon, hindi ko magagamit ang lakas niya. Maaari lang umasa sa espada ng pagkawasak para sumubok. Huwag mong sabihing inaapi ko ang mahina. Ikaw na ang unang kumilos. Mata ng sinaunang kaguluhan. Nasugatan ang kanyang kanang braso. Doon ko itututok ang atake ko. Sinaunang pagbabago ng bahaghari. Anong liksi ng paa? Sinaunang sining ng nagbabagang apoy. Anong klaseng sandata yan? May natatago pa pala siya. Masyado kang inosente para lumaban sa master. Parang langgam na sumusubok yugyugin ang puno. Sobrang pagtingin sa sarili. Dalawang malaking antas ang layo. Masyado pa rin itong mahirap. Kahit alam ang kahinaan niya, ang katawan ko pa rin ay hindi sumusunod sa isip. Kailan, dahil may talento ka naman, dito na magwawakas para sa'yo. Kaelen, Master Rain, pigilan mo. Hindi ka ba napaka-arogante kanina? Ano, nawala lakas mo. Halika, tamaan mo ako. Sinaunang pagbabago ng bahaghari. Paano ito nangyari? Kaelen, magaling na laban. Ayos ka lang ba? Master, Kahanga-hanga ka talaga, Ray. Kagagaling ko lang kumuha ng alagad at hinahawakan mo na agad. Siya! Laura, pinapatupad ko lang ang batas ng walang kinikilingan. Kailan, sa paggamit ng espada ng pagkawasak, ay nakasakit ng ilang alagad mula sa tuktok ng kawayan. Higit pa rito. Talaga pang ang inatake niya ako. Isang taksil na traidor. Ay dapat, syempre, parusahan ng matindi. Kabalbalan, malinaw na agresibo at mapang-api ka. Una, sinabi mong kung sino ang humugot kanya na. Pero nahugutin ni Kaelen, hindi mo na tinupad ang usapan. Iyan ay pawang kasinungalingan. Hinugot mo ang espada ng pagkawasak. Kung kulang ka sa kakayahan, karapat-dapat ka lang talunin. Kaelen, dahil hinugot ang espada, sa iyo na ito simula ngayon. Laura, bilang isa sa mga unang pwesto, gagamitin mo ba ang kapangyarihan mo para mang-api? Ngayon gagamitin ko ang kapangyarihan ko para mang-api. Ano nang pakialam mo? Sige, dahil si Laura ay hindi makatwiran, ire-report ko ang lahat sa master ng sekta. CJ, Huwag niyo silang habulin. Master, yumuyurak sila sa amin. Hahayaan mo na lang ba silang umalis? Mayroon akong sariling plano. espada ng pagkawasak ay nasa dakilang kawayan na sa isang siglo. Kahit ang pinuno ng sekta ay di nakakuha ng pagkilala nito. Paano mo ito nahugot? Siguro't samba lang. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Hindi pa matatag ang iyong kinang espada at nasugatan ka sa tunay na kinire. Ang kinang espada at tunay na ki ay nagbabanggaan sa loob mo. Kung hindi magagamot, magiging malubhang karamdaman ito. Sundin ang aking sining ng isip at subukan. Ipagsama ang dalawang enerhiya sa iyong dantian. Naiintindihan.
Ang ki ng espada at tunay na kinagumala sa buong katawan ko ay nagsama sa aking dantyan, nagbukas ng aking mga meridian ng espiritu. Nakapasok na ako sa kaharian ng ginintuang core. Makabuo agad ng gininto ang core. Talagang karapat-dapat sa iyong dating emperador ng langit. Ang ganitong talento ay gagawin kang isang pambihirang nilalang sa anumang panahon. Ngayon maaari ka nang magsanay ng mataas na antas na sinaunang paglilinang. Ang sining ng isip na itinuro ng iyong guro ay bahagi lamang ng basag na kasulatan. Napunan mo ang sinaunang sutra ng espada. Ginagawa itong buo. Ngayon ang tamang-tamang oras para sanayin ito. Unang forma ng sinaunang sutra ng espada. Sining na pangwasak ng langit. Pinagsasama nito ang ki ng espada sa isa. Hindi pinapansin ang proteksyon ng tunay at talunin ang kalaban sa isang hampas. Kapag nahasa ng husto, kayang patayin mga Diyos at demonyo sa langit at lipulin ang mga immortal ng lahat ng kaharian. Dahil nabuo na ang aking ginintuang core. Kasama ang sinaunang sutra ng espada. Kahit humarap ako sa kalaban, na tulad ni Rain muli. Ang mga pagsubok ng baguhan ay malapit nang magsimula. Magalingan ka. Opo, Guro. Ang ika-5 pagsubok ng Asher Cloud Sect ng mga baguhan ay opisyal na magsisimula. Ako ang matanda na namamahala sa mga pagsubok na ito. Si Master Rain ng Great Bamboo Peak. At ito naman, mula sa Lesser Bamboo Peak, ay si Master Elara, ang punong tagasuri. Galingan mo, at marahil, ikaw ay magiging kanilang mga disipulo sa hinaharap. 10,000 taon na ang nakalilipas nang ang Great Desolate Dragon ay sumunod sa Eternal Emperor upang sakupin ang 9 na langit at 10 lupain. Dumaan ito sa lugar na ito. Nag-iwan ito ng hibla ng kaluluwa nito sa loob ng Kylan's Trinity Formation. Ang Great Desolate Dragon ay anak ng Primordial Dragon Clan. Ang dugong ito ay pangalawa lamang sa Primordial Torch Dragon. Kahit na gayon, ito ay isang-isa sa 10,000 nilalang sa mga banal na hayop. Hindi katakataka na ang lugar na ito ay may ganoong pagtipon ng enerhiya at napakalakas na pressure. Ang mga patakaran ng pagsubok ay ganito. Pumasok lamang sa Kylan's Trinity Formation. Dumaan sa 3 pagsubok ng langit, lupa, at tao. Kung gaano kakalapit sa Diyos na Kylan na estatwa sa kalangitan, mas malaki ang iyong talento. Hayaan niyo akong sumubok muna. Si Bartholomew ay anak ng Zhao clan. Kilala sa kanyang husay sa paa. Naniniwala akong kaya niyang kahit papaan malagpasan ang trial of man. Ang pressure na bumitaw sa sandaling iyon ay hindi lang basta lakas ng ika-8 antas ng pagtatag ng pundasyon. Kung lalampas pa siya, hindi lang talaga maisip. Huwag nang sayangin ang oras. Pasok tayo ng sabay. Interesante. Ang formasyong Trisol ng Kylan ay kakaiba talaga. Mga hanggal lang kayo. Sa harap ng sinaunang malaki, forma sayon, mahina lang kayo. Kaya, pinapayuhan pa rin kita, na sumuko na ngayon. Baka mauwi ka, na parang basurang aso. Dahil lang protektado, siya ng dugong Kylie. Ano ang kahanga-hanga dyan? Lumayas ka sa daan ko. Ang dugong Kylin ay tunay na pambihira. Mukhang ang unang pwesto ngayong taon ay mapupunta sa Kylin Cities, unang prinsipe. Tara na rin. CJ, Malakas ang hangin, pero hindi ganito ka, di ba? Naiintindihan ko. Ang sinaunang dragon ng Sulo at ako ay pinag-isa ang aming kaluluwa. Bagaman malakas ang pressure, sa akin ito ay parang isang mahinang simoy. may pumasok sa daigdig ng mortal. Subok lang ng tao, anong espesyal doon? Pinakamabuti, magiging panloob na disipulo sila. Hindi sila magiging mahalaga. Ang pagpasok sa pagsubok sa lupa na may mas mataas na kakayahan ay maaaring mauwi sa pagiging direktang disipulo. Kaelen, Lera ay maaari lamang. Samahan ka hanggang dito. Nagawa mo ng napakahusay. Umalis ka at magpahinga. CJ, good luck, Kaelen. Ang batang ito ay kapantay pala ng tagapagmana ng dugong Kylan. Ano pa ang pinanghahawakan mo? Ang sekta ng asul na ulap ay hindi lugar para sa mga mababang kultibador na makihalubilo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Nalabas na niya ang kanyang dugong Kylin. Linya ng Kylan. Kanyang pinakawalan, ang kanyang linya ng Kylan. Ang linya ng Kylin ng angkan ng Nangong ay tunay na pambihira. May talino nga siya. Pagpasok sa nasasakupan ng pagsubok sa lupa, dadami ng 5 beses ang bigat.
Maliban sa unang prinsipe ng Kylin City, lahat ng iba pa ay kailangang huminto rito. Ang pagsubok sa antas ng lupa ay masyadong mahirap pa rin para sa mga batang disipulo kahit ang pangangatawan ng Kylin ay walang eksepsyon. May isa pang tao. Walang saysay na pagpupumilit. Tiyak na mamamatay siya sa pagsabog ng katawan. Imposible. Nagawa niya, pumasok siya sa pagsubok na Heaven Rank. Ang talino niya, may hahambing sa henyo. Ang aking Asher Cloud Sight ay hindi nakakita nito sa 600 taon. Lubos itong impossible. Ang Trinity Formation ng Kylin ay tiyak na nagkakamali. Hindi kailangang magulat, Elder. Naunawaan naman ang paminsan-minsang maling paghusga. Elara, huwag munang magalak. Ang batang ito ay nasa ikatlong antas ng larangan ng pagtatag ng pundasyon. Kung lalayo pa siya, malamang makain siya ng Great Desolate Dragons, kaluluwang espiritual. Kaelen, huwag ka nang lumayo pa. Kaylen, maghintay ka lang na, maging kinain hanggang mamatay. Kaelen, Ay nako, itong batang ito, nakakaranas na siya ng epekto mula sa kaluluwa ng Diyos na Dragon. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang kanyang lakas, at mawawala ang kanyang buhay. dalawang unang silya. Bilisan ninyo, iligtas si Kaelen. Unang silya Elara, huwag magmadali. Kung kikilos ka ngayon, masisira ang balanse ng enerhiya, at siya pa ang mapapahamak. Bata, ngayong araw, ang iyong katapusan. Ang espiritual na kaluluwa ng dakilang disyertong dragon ay dapat kapareho ng pinagmulan ng malaking insekto. Susubukan ko itong sipsipin gamit ang sining ng paglamon ng kabuluhan. Hanggal na bata, akala mo ang ordinaryong mortal na tulad mo ay makakalaban. Ang espiritual na kaluluwa ng Dragon Plant, nakakatawa. Kaylen, Malaking insekto, gising ka na. ang lakas ng espiritual na kaluluwang ito ay lubos na makatutulong sa ating dalawang lakas. Sipsipin mo agad. Ang dalisay na tunay na esensya. Nakatulong pa ito para umangat ako sa ikalawang antas ng sining ng paglamon ng kabuluhan. Ngayong kaharap ko, muli si Lord Valerius. Tiyak na mapapatay ko siya. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ang kanyang aura, naghati na ulit sa tatlong antas, hindi lang niya napigilan ang backlash mula sa kaluluwa ng dragon, kundi sinipsip niya ang enerhiya nito para sa sariling gamit. Ang dragon ng sanlibutan, nagpapagala sa siyam na kalangitan, ang ungol nito ay yumanig sa langit at lahat ng kaharian ay yuyuko. Ang batang ito ay may potensyal ng hari, siya ang santo ng siyam na dragon. Tingnan, ang sagradong estatwa ng Kylin. Sinira niya talaga ang banal na estatwa ng Kylin. Pagsira sa kayamanan ng sekta, ay parusang kamatayan. Nako, malubha ang problema ni Kaelen. Hindi mo nakita? Ang taong ito ay santo ng siyam na dragon. Siya ang pinili ng tadhana, hindi ba siya ang taong palagi nating hinahanap? Hayaan mong subukan ko siya. Batang lalaki, kung kaya mo ang isang atake ko. Patutunayan ito, ikaw ang pinili. Rain, anong klaseng biro ito? Mula pa noong sinauna, kailan nagkaroon ng master na lumaban sa trial disciple? Ang iyong paglilinang ay umabot sa tuktok ng nascent soul realm. Paano kaya ni Kaylen mapigilan ng isang atake mo? Ano ang dapat katakutin? Ang talento ng santo ng siyam na dragon ay higit pa sa ordinaryong tao. Dagdag pa, hindi ko gagamitin ang lakas ko. Hindi na kailangang magsalita. Masama ito, masyadong malakas ang presyon. Hindi ko magamit ang aking kilos. Kaelen, ito ang pagsubok na dapat mong malampasan. Kaelen, Di ba ang galing mo kanina? Paano ngayon? Kaya pa niyang tumagal, talaga niyang nakayanan. 3 antas ng lakas ko, pero malapit na siyang mamatay. Makiusap ka, kung kalulugdan mo ako, baka isaalang-alang ko, ang hayaan kang mamatay ng payapa. Para sa isang tulad mo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa humingi ng awa. Basura. Alam mo bang, si Valerius ay panlabas kong disipulo? Hindi ka makakalis dito ng buhay ngayong araw. Hindi masama, mahusay ang talento ng batang ito. Ngayong araw, makikita ko ang iyong mga hangganan. Paglilibing ng kulog na sumusugat sa langit. Baliw ka ba? Talaga ginagamit mo isang lihim na sining ng Asher Cloud Sect sa disipulo habang nasa pagsubok. Gusto mo siyang patayin? Matandang mo, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tandaan mo to. Sa susunod na taon, ngayong araw, ang araw ng iyong kamatayan. Unang antas na pagtusok sa langit na kulog. Luhod.
Kaelen, Kaelen, lumuhod ka kay Master Rain, at baka mailigtas ang iyong... Papaglakaluhodin mo ako, sa harap ng katulad mo. Pangarap mo yan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Kakaiba. Kahit ginamit lang ni Ray, 30% ng Asher Cloud Sects, lihim na sining. Gayunpaman, dapat ay nadurage na siya ngayon. Paano siya nakakatagal pa? ang kapangyarihan ng banal na kulog ay sinisiksik. Kaelen, malapit na maabot ng katawan mo ang hangganan. Kung gayon, ibabalik ko sa kanya. Paano ito posible? Hindi ito totoo, hindi ba? Guro. Guro, ayos ka lang ba? Bastardo. Paano ako magkakamali? Natiis pala ng batang ito. Sobrang-sobra na. Dumating kami rito para maghanap ng guro. Ginagamit mo ang lakas mo sa mahihina. Napakawalang hiya. Walang hiya, walang hiya. May kriantas ang lihim na sining ng Asher Cloud. Ngunit kahit ang nasa kumpletong golden, maaaring hindi ito matiis. Gaya ng sabi ni Valerius, kahanga-hanga ang potensyal ng batang ito. Kailangan natin siyang pigilan bago pa lumaki ang kanyang pakpak. Hindi mo pa naabot limit mo. Subukan mo ulit. Ulit? Sobra na yan. Elara, ano ang ginagawa mo? Iyan ang dapat kong itanong sa... Hindi mo problema ang ginagawa ko, di ba? Ano, handa ka bang labanan ako para sa batang ito? Ano nang masama kung lalaban ako sa iyo? Naku po, siguro Elara ay aktual na. Lalaban kay Guru Ray. Para kay Kaelen, nag-aaway sila. Tigil. Tigil. Sinusubukan mo bang saktan ng kapwa mo? Naka-alarm na ang pinuno ng sekta. Pinuno ng sekta. Nandito ka. Batang ito ay sobrang yabang. Hayagan niyang ginulo ang kaayusan. At malapit ko na sana siyang hulihin. Bata, huwag mong isipin na, dahil lang sa proteksyon ni Master Elara, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Dahil nandito ang pinuno ng sekta, paano ka naglakas loob kumilos? Nasaan na ang iyong otoridad? At ang iyong kayabangan? Saan napunta lahat yan? Luhod. Narinig mo? Ang pinuno ng sekta, sabi ilumuhod ka. Sabi ko, lumuhad ka. Bakit ako, Master? Luhod ka lang kapag inutusan. Luhod ka rin. Pinuno ng sekta, ako. Ang pagdating ng santo ng siyam na dragon dito ay biyaya para sa aming sektang asul na ulap, ngunit paulit-ulit mo siyang pinapahirapan. Sinubukan mo pa siyang patayin. Nagtataksil ka ba sa sektang asul na ulap? Pinuno ng sekta. Nalito lang ako saglit. Talaga siyang lumuhod. Humingi ka ng tawad sa kanya. Humihingi ng tawad? Sa kanya? Pasensya na sa kanina. Patawad, hindi ko nakita ang galing sa harap ko. Dahil sa pagsisisi ninyo, paparusahan ko kayong dalawa sa trabaho, sa service division 1 buwan. Masaya na ba kayo rito? Gaya ng sabi ng Secmaster. Alis na. Opo. Kailan? Gusto kitang kunin bilang personal kong alagad. Simula ngayon, ang estado mo ay kapantay ng first seat. At makukuha mo ang pinakamahusay na sangkap sa pagpapalago. Gusto mo ba? Diyos ko, ang Secmaster talaga, nag-anyaya mismo. Inggit ako. Ang estado niya ay first seat. Simula ngayon, pangalawa lang siya sa isa, pero higit sa lahat, Ang pagsali sa turo ng Secmaster ay sigurong bibigyan ako ng pinakamahusay na sangkap sa pagpapalago. Pero ang way of the sword ni Master Elara at ang primordial cultivation method ay may simbiotikong ugnayan. Nagpupuno sila sa isa't isa. Higit pa, kung hindi niya, ako'y pinrotektahan kanina, isa na akong bangkay. Salamat sa inyong mabuting alok, Secmaster. Pero, ako ay naging alagad na ni Master Elara. Pero, naging alagad na ako ni Master Elara. Impossible. Si Secmaster mismo ang nag-imbita sa kanya at tumanggi lang siya. Sayang naman. oo nga. Dati, ang Asher Cloud Sect ay may 7 sangay. Pagkalaon, nagsama sila sa Dragon's Head Peak, Great Bamboo Peak, at Lesser Bamboo Peak. Dahil nakapasa ka sa mga pagsubok. Ayon sa patakaran, maaari kang pumili ng isang sangay. Hindi kita pipilitin. Salamat, Secmaster. Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Kailangang isagawa ang plano ng mas maaga.
Hindi na ako makakapaghintay. Ano ang mahirap dito? Nakulong ako ng 10,000 taon. Malaking hirap ang ginugol para makabalik sa mortal na kaharian. Marami akong paraan. Di mabilang na paraan para makamit ang layunin ko. Basta't si Master Rain ay matulungan akong buksan ang Secguarding Formation ng Azure Cloud. Ang natitira pa, aasikasuhin ko na. Pinunuin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Kumusta na ang bata mula sa Leng Clan? Kanyang paglilinang. Naubos ang lakas niya sa paraan ng paglilinang. Original. Dapat sana siya naging walang silbi. Ngunit ang aking guro ay isang nilalang na lumalagpas sa mundong ito. Siyempre, may paraan upang makabawi siya. Siya ay talagang gwapo. Mamatay ng ganito, sayang. Masama ito, may nagpapalabas ng enerhiya ng 10 direksyon Yin Fiend. Binabalot nito ang Azure Cloud Sect. Iyan ang kampana ng Dragon's Head Peak. Tinatawag tayo ni Kyles. Ano ang hinihintay mo? Bilasin mo. Ang Dragon's Head Peak ay may anomalya. Titingnan ko. Pinuno ng sekta. Mayroon. May sumugod sa tuktok ng ulo ng dragon. Ang mga pagbabago sa enerhiyang espiritual ay para akitin ka dito. Umalis, ngayon. Pinuno ng sekta. Pinuno ng sekta. Ang kaluluwa ng pinuno ng sekta ay nawasak. Ang katawan niya ay nagkakawatak-watak. Sa dagat ng Kobalto, kung saan nakalibing ang mga sinaunang buto, ang mga lumang multo ay sumisigaw. At sa basa at madilim na ulan, ang kanilang kalungkutan ay umaalingaw-ngaw. Matandang demonyo Yin. Noong panahong iyon, 3 pinakamataas na sekta, mga eksperto ay sinugo. Para ikulong ako sa balon ng demonyo. Ngayong nakakita na ako ng liwanag muli, paano ko hindi matutupad ang mga pangako kong ginawa noon? Una, sirain ang tuktok ng talim. Pagkatapos, sirain ang tuktok ng hamog. Ngayon, yung pagliko na, sekta ng asul na ulap. Ang sekta ng asul na ulap ay may mga depensa. Ang tuktok ng ulo ng dragon ay mas lalo pang binabantayan. Paano ka nakapasok? Pagbati, mga nakatatandang ninuno. Pagbati, mga ninuno. Rain, nilinlang mo pala ang Azure Cloud Sect. Si Kyles na matanda, mas nalilito habang tumatanda. At kayong dalawa, kailan ba ninyo ako tinrato, na parang tao? Tigilan nyo ang kalokohan. Dakpin siya. Hindi ko maikat ang aking chi, nakakalaso ng hamog. Huli na para maintindihan niya, nagkalat na ako ng spirit dissipating powder sa buong hamog na ito. Sa loob ng 1 oras, wala sa inyo ang makakagamit ng inyong cultivation. Magiging problema ito. Patriarchy. Papayagan niyo ba ako na unahing ayusin ang mga usapin sa loob ng sekta? Sige lang. Salamat. Elara, sa maraming dekada. Sa iyo ako'y nananabik araw at gabi. Ngunit hindi mo man lang tiningnan anong ikinagmamataas mo. Sinabi ko sa iyo, darating ang araw, mahuhulog ka sa aking kamay. Magsalita ka pa. Ihiwain ko ang dila mo. Ang ugali mo'y hindi nagbago, kahit kaunti sa lahat ng taon. Pero gusto ko yan. Makukuha kita. Gusto kong makita kung paano ka magiging eskalera. Hayop ka, bitawan mo siya. Magandang tama. Deserve mo yan. Kayo talagang dalawang hanggal. Anong nagmamadali? Bibigyan ko kayo ng isang bagay na kapanapanabik ngayon. Ang inyong junior sister. Gusto mo ba talaga basagin ang mukha ko? Ka-Ellen. Guro, may naramdaman akong kakaiba sa tuktok ng ulo ng dragon at nagmadali akong pumunta agad. Dati, palagi mo akong pinoprotektahan. Ngayong pagkakataon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Hindi kita kayang patayin ng 2 beses. Ngayon, talagang, ibinigay mo ang sarili mo sa akin. Ang iyong guro, nasa tuktok ng Nascent Soul Realm. Hindi man lang maprotektahan ng sarili niya. Ikaw, ordinaryong cultivator pa lang. Sa Foundation Establishment, iniisip mong bayani ka? Maaaring hindi ako bayani. Pero ililigtas ko ang dilag na ito. Hindi mo man lang maprotektahan ng sarili mo ngayon. Tumingin ka sa paligid mo.
Pagkalat ng laso sa loob ng pormasyon, parang laro lang sa akin. Iniisip mo ba na basta lang papasok nang walang pag-iingat? Ang batang ito'y maingat talaga. Talaga siyang naghanda ng una pa. Kahit na ganito, sa kasalukuyan niyang cultivation, lumalaban kay Rain, wala pa rin siyang tsansa manalo. Tama, si Rain ay hindi pa kumikilos. Gusto lang niyang paglaruan hanggang mamatay. Noong nakaraan, kahit na ako, alam ko ang kanyang kahinaan. Ang agwat sa cultivation ay masyadong malaki. Wala pa rin akong tsansa. Ngayon, hindi niya alam na nakapag-breakthrough na ako sa Golden Core Realm. Kung gagamitin ko ang lakas ng Torch Dragon, maaari pa akong manalo laban sa kanya. Pero ang lakas na ito ay masyadong nakakaubos pagkatapos gamitin. Maaari lang itong maging huling paraan. Dahil mayroon akong Sword of Annihilation. Susubukan ko ang bagong natutunan, Primordial Sword Arts. Ang bilis, nakita mo ba ng malinaw? Brutal ang kilos ng batang to. Tanging ang nakaranas na ng buhay at kamatayan ay ganito. Elara, gaano nakatagal itong alagad na nagsasanay sa'yo? Isa itong alagad na kinuha ko. Kamakailan lang. Ano? Ngayon na. Paano mo nalaman na may sugat ang kanang balikat ko? Iniisip mo bang ganoon kadali akong talunin? Kaelen, Delikado, nagbubuhos siya ng lakas sa katawan ng bata kung magpapatuloy ito sa isabog ang katawan niya. Ano ang pakiramdam? Habang rumaragasa ang lakas, huwag kang mag-alala, hindi kita agad papatayin. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Kaelen, Dahil binibigyan mo ako ng dapat kitang pasalamatan. Sinig ng paglamon ng sinaunang kaguluhan. Kalen, hindi pa sukdulan ang iyong dagat ng chi ng isang nascent soul realm na cultivator. Puwersahang paglamon nito ay sisira lamang sa iyong dagat ng chi at papatayin ka. Naranasan ko na ang napakaraming. Alam ko ang isang katotohanan, habang mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Dapat kong makalagpas sa nascent soul realm ng isang bagsakan. Lamunin. Ang aking paglilinang, bakit ito nauubos? Muli. Anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ito? Maaari kayang ang sining ng espiritual na pagpapalit? Hindi. Sa ilang punit na sinaunang kasulatan, nabasa ko ang kaunti tungkol dito. Tila mayroon itong pagkakatulad sa kung paano ang mga banal na dragon ay lumamon ng enerhiya ng langit at lupa. Ang mga pamamaraan ay halos magkatulad. Sino nga ba ang taong ito? Hindi siya tumitigil sa pagbibigay gulat sa akin. Nascent soul realm. Sumulong. Hindi ka panipaniwala. Nagkagawin niya nga talaga. Maging sa Dragon Clan, di pa ako nakakita ng ganitong kabaliwan. Nakaligtas siya nga talaga. Ay ho, maayos ka lang ba? nakalagpas ka na sa nascent soul realm. Magaling. Napakagaling. Mukhang ikaw ay karapat-dapat mamatay sa aking kamay. Kainis, halos makalimutan ko. Ang tunay na mahirap harapin ay si Old Monster Yin. Sa totoo lang, itong si Rain. Hindi ko pa talaga siya nagustuhan. Pero ngayon, malaking ginhawa na. Ang lalaking ito ay ang dating demonyong ninuno. Kahit na siya'y seliado na noon pa man, ang cultivation niya ay nasa spirit transformation na, isang malaking antas, kaysa sa iyo. Kaya ikaw ang nag-ayos ng pormasyon. Tama, sa lahat ng mga taon na ito, nakatuon ako sa pag-aaral ng mga pormasyon at ang lakas ko sa laban ay higit kailanman. Ang 10 Directions Blood Fiend Formation na ito ay nagmula sa Ancient 12 Capitals, Celestial Fiend Formation, Celestial Fiend Formation. Nabuo ito sa masamang enerhiya ng 10 Directions. Mayroon itong 106 na puwares, malaki man o maliit, lahat ay magkakap. Ang 10 Directions Blood Fiend Formation ay pangatlo sa 10 Great Fierce Formations. Noon pa man, gusto bang sirain ng langit ang ating Asher Cloud Sect? At ito ang tinatawag mong pormasyon. Ano ang sabi mo? Hindi lang ang daan-daang spirit runes na ito ay hindi sapat ang pagkapino, kundi ang iyong mga paraan ng pagsasama ay napakagaspang. Ang 160 na common grade na pormasyon na pinagsama, bagaman mukhang malaki ang saklaw, ay puno ng butas. Ang katotohanan na gumagana pa ito ay tunay na himala. Bata, tigilan mo ang mga patagong pang-insulto. Hindi mo ba alam na sa loob ng pormasyon na ito, lahat ng espasyo ay kontrolado? Dahil napakarami mong alam sa mga pormasyon, bakit hindi ka humarap sa akin at subukan? CJ, kung gayon, imulat mo mabuti ang iyong mga mata at panoorin ng maigi.
Anong ginagawa niya? Gusto kong makita ang magagawa, hakbang ng lakad, mata pantay, katawan tuwid, kamay mahigpit, paa mabagal, tigring lumingon. Ginamit ng bata ang teknik na hakbang sa hakbang upang pasukin ang ubod ng Formasayon. Talagang kawili-wili ito. Hindi ko inasahan ang isang batang tulad mo na marunong ng di mataliping yapak. Para sa akin, ang formasyon mo ay isang malaking katatawanan, matatalim ang dila. Hindi na ako mag-aaksaya ng salita sa pakikipagtalo sa'yo. Nais kong bigyan ka ng mapayapang kamatayan. Nagkaloob ako ng pagkakataon, ngunit iyong isinuko. Huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Ang mga pwesto ng langit, lupa at tao ay pinag-uugatan ng tatlong kasamaan, ang lumilipad na bangkay, palaboy na multo, at taong kaluluwa. Ginamit nila ang tatlong itong pundasyon. Lintek kayin halimaw, nawala ba ang isip mo? Itong mga nilalang ay itinapon mula sa 600 muling nabubuhay sila sa puot at umiinom ng dugo kapag nawala sa kontrol. Kakilakilabot ang magiging resulta. Noong una, ang walang kamatayang patriarka ay gumamit nitong pormasyon upang lipulin ang tatlong kataas-taasang sekta. Ngunit sa kanyang pagtanda, siya mismo'y namatay sa mga nilalang na ito. Ngayon, ako'y gagamitin ka batang lala upang subukan ang kakayahan ko. Isang himig ng kwerdang pumapatid sa dugo. Saang dako ng impyerno tumatangis ang mga kaluluwang CJ, ang laman at dugo niya ay sa iyo. Ang 18 siwang na yin tulad ng mga bituin. Lahat ng enerhiyang yin halimaw ay sumabog kaagad. Gamitin ang tunog ng kudyapi para kontrolin ang kilos ng mga puppet. Isa na namang mahinang taktika. Mabuti makikisabay ako. Anong ginagawa ng batang iyon? Huwag huminto. Sumulong. Anong nangyayari? Sumayaw ka. Tigil. Ano ang ginagawa mo? Tigil. Tila simpleng pagtapik, ngunit nasakal na ang sentro ng buong Formasayon gamit ang ritmo nito sa paggana para ibalik ito laban sa sarili. Kaya niyang kontrolin pabalik ang Formasayon ni Old Monster Yin. Kahit isang master ng Formasayon na lubos na nag-aral dito sa 100 taon ay hindi magawa. Saan niya ito natutunan? Sa napakaliit na kakayahan, huwag ka pang magpasika. Noong naglalaro pa ako sa formasyon, ang Asian continent na ito ay hindi pa naisasilang. Sa tingin mo sapat na ito para talunin ako? Napakabata mo pa. Ang unang galaw na ito, maaari kaya itong teknik na yon, Old Monster Yin. Paano niya malalaman ang natatanging lihim na sining? Noon, kahit ang Verdant Goddess ay natalo sa galaw na ito. 6 na yin ang demonyo sa kalangitan. Paano nasira ang pinaghirapan ng isang langgam lang? Mamatay ka. Habang pinapalago mo ang mga masasamang sining, nilalamon ka rin ng mga ito. Ang pormasyong ito ay lumalabag sa dakilang daan. Kung magpapatuloy ka ng ganito, kahit hindi ko na kailangang kumilos, sisirain mo ang iyong sarili. Iniisip mo bang maniniwala ako sa mga walang kwenta mo? Sinusubukan mo akong bulahin. Walang pagkakataon. Enerhiya ng kasamaang yin ng 10 direksyon ay dumarami ng dumarami, hindi na siya makakatagal pa. Kahit na ang masamang enerhiya ng 10 direksyon ay ang pinakamataas na enerhiyang yin na isinilang. Noong panahon ng simula, kung gagamitin ko ang sining ng paglunok ng kaguluhan sa simula upang lamunin at linisin ito, siguro magagamit ko ito upang lagpasan ang aking harang. Sinig ng paglunok ng kaguluhan sa simula. Ano-ano ang nangyayari? Enerhiya ng kasamaang ng 10 direksyon Ay hinihigop papasok sa kanyang katawan. Anong klaseng halimaw ito? Comfortable. Matagal na rin mula nang masiyahan ako sa ganitong kadal-isay na enerhiyang yin. Kailan, itoon mo ang iyong isip. upang sipsipin ang enerhiya ng kataas-taasang yin at itaas ang antas ng kanyang paglinang. Hindi ganyan kadali. Patayin siya. Anong hinihintay mo? CJ. Ang Formasayon ng 10 direksyon na Blood Fiend, bumabaliktad na. Ang matandang halimaw, ang ninunong demonyo. Sino ang mag-aakala na sa huli, magkakaroon siya ng ganito, nararapat lang sa kanya. Gaya ng inaasahan mula sa enerhiya ng sinaunang panahon, habang pinapatatag ang katawan, nililinis ang butot pinadadalisay ang diwa ko. Lubos na pinapatatag ang nascent soul realm ko. Higit pa rito, ang sining ng paglamon ng unang kaguluhan ay umabot na rin sa 2 antas. Sa tingin mo, tapos na ito, kahit mamatay. Isasama kita sa pagbagsak, sinig ng pagsabog ng dugo. Nako, magsasabog na siya. Sinig ng pagsabog ng dugo. Nako, magpapasabog siya. Mamatay tayong magkasama. Kaelen.
Master! Hindi. Master! Master! Tingnan ko. Wasak ang mga Meridian niya. Sirang-sira ang cultivation. Susubukan ko. Binigyan ko na ng Pyldores pangbuhay kaluluwa. Tingnan kung may iligtas ang buhay niya. CJ, bilisan mo. Matanda, anong nangyari? Malubha ang mga sugat niya. Nalat na sa hangin ang kaluluwa niya. Hindi ko na siya iligtas. Sayang naman. Napakabuti ng master sa akin kahit suwain ko pa ang langit. Papanumbalikin ko siya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Formasyon ng 10 direksyong halang dugo. Patay na ang master ng formasyon. Pero naririyan pa rin ang formasyon. Sinusubukan mo bang gayahin? Ang gawa ng walang hanggang emperador? Noong unang panahon, matapos ang lunti ang Diyosa, at ang walang kamatayang pinuno ng kulto, ay nagkaroon ng laban ng Humanig sa mundo. Ang kanyang kaluluwa ay nawasak, tulad ng kay Elara ngayon, ang walang hanggang emperador. Naglakbay sa 10 kaharian, at kalaunan ay lumikha, ng sining ng pagtawag ng kaluluwa, ang Immortals Defiant Soul Gathering Formation. Nais mo bang gayahin siya? Ang Immortals Defiant Soul Gathering Formation, ito ay ipinagbabawal na sining sa mundo ng paglinang. Paano niya ito alam? Mga matatanda. Ang Immortals Defiance Soul Gathering Formation kapag naisa-aktibo, nangangailangan ng malaking lakas espiritual. Nakikiusap ako sa inyo, mga matatanda, upang tulungan niyo ako. Gagawin mo ang lahat ng ito para iligtas ang iyong master. Itong matandang ito ay wala nang natira na itinatago. Ito ay isang Bright Moon Spirit Stone. May esensya ng buwan sa 5,000 taon. Maaaring makatulong ito. Kukunin mo ang isang kayamanan na iningatan mo buong buhay. Natural, hindi ko hahayaang malampasan mo ako. Ito ang 9-pattern Phoenix Jade, ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Sinipsip nito ang esensya ng langit at lupa. At nag-ipon ng lakas espiritual sa maraming taon. Kung magagamit mo ito, kunin mo na. Salamat, mga matatanda. Magsisimula na ito. Matatanda. Kailangan ko kayo upang isalin ang lakas ng langit at lupa. Para kay Master, isagawa ang pagsubok. Tanging sa ganitong paraan, ko maililigtas ang kanyang buhay. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon, paano niya matitiis ang lakas ng langit at lupa? Ako ang magsasalin ng lakas ng langit sa aking sarili. Ano, kakapasok mo lang sa Nascent Soul Realm, hindi pa matatag ang pundasyon mo. Ang pagharap sa pagsubok ng Padalos-Dalos ay katulad lang din ng pagpapakamatay. Napakabuti ng trato sa akin ni Master. Hindi ako pwedeng manood lang kahit muntik na akong mamatay. Ano ang masama doon? Ako, si Kailen, kahit mapunit ang aking katawan. Lalabanan ko ang tadhana. Lalabanan ko ito. Nakapagpasya na ako. Matatanda, pakiusap, bigyan niyo ako. Mga mortal lang tayong lahat na naliligaw sa mundong ito. Tutulungan ka namin sa pagkakataong ito. Salamat. Ang dakilang daw ay walang hugis. Kidlat mula sa langit, malawak at hindi sumusuko, walang hanggan sa lahat ng pagsubok. Bumangon. Ano ang nangyayari? Siyam na kulog na pagsubok. Napakalakas na pagsubok, kahit sa pag-ahon pa man, bihirang-bihira ito. Bakit kaya ito lumitaw dito? Pagtagumpay sa pagsubok ay daang kailangan. Sa pag-unlad, ang pagharap sa pagsubok para sa iba ay taliwas sa tadhana. Kaya't langit ay magpapadala ng mas malakas na pagsubok kaysa karaniwan. Kaya kaya niyang tiisin. Ito. Ay nako, tiyak na kamatayan. Sayang naman. Hoy, ikaw, kakabagsak pa lang sa Nascent Soul pero ipinipilit mong tiisin ang langit ng kulog ng pagsubok. Ang magkaroon ng ganitong tapang, bagay na di pa nakita kailanman. Tutulungan din kita. Dati tayong magkalaban. Ngayon tayo'y magkasamang lalaban. Kung malalampasan natin, gusto kong makipag-inuman sa'yo. Sige, kung buhay pa tayo, pagtitimplahan kita ng alak ng mundong ito. Ang mga unos ng kulog ay batas ng langit at lupa, ngunit kung malalabanan ng agos, masisira ang hangganan ng katawang mortal. Ipinanganak ako sa lawa ng magulong kulog. Hanggat makakayanan mo ang pagsubok na ito ang ating pagkakataon. Kapag nagtagumpay, makakagawa ng katawang kidlat ng langit, at ang iyong katawan ay makatapat ng dragon. Ang bato ng liwanag na buwan, at siyam na disenyong agile ang jade ay nawasak. Isang babala mula sa batas ng langit at lupa. Ang lakas ng unos ng kulog na ito, higit pa sa karaniwan, ang iyong desisyon, ang magpapasya sa buhay o kamatayan. Sa bawat panganib, may pagkakataon.
Huwag matakot sa pansamantalang pagkabigo o mabagabag dito. Buhay pa ako. Ang walang kamatayang amahan ay sumabog, kasama ang buong paglilinang niya. Ikaw ang samalo ng bigat nito. Dapat nagkalomit ang iyong mga ugat at nagkalat ang iyong kaluluwa. Ang alagad mo para iligtas ka na, sayang. Kaelen. Kaelen. Buhay ka pa. Sinabi ko lang na tinamaan siya ng kidlat, hindi na siya patay. Hindi ba't sumasang-ayon ka? Sa pagkakataong ito, hindi lang ako hindi nalipol. Kundi nagkataon, naglinang din ako ng makalang kidlat. Narinig ko na banggit ito ng dakilang guro. Isang katawan ng makalang kidlat. Karaniwan itong lumilitaw noon sa mga Dragon Clan. Sa mundong mortal, bihira ito tulad ng balahibo ng Phoenix. Maging ang makapaglinang ng ganito ngayon, ay tunay na bihirang pagkakataon. Kailan? Kailan? Alistair, bakit ka nandito? Nasa panganib ang iyong pamilya. Ano? Ibigay ang pinakamataas na yaman ng angkan ng Lin. Iabot ang kayamanan ng Lin Clan. Sumuko na, walang ganyan, hindi umiiral. Kahit pa mayroon, hindi ko ibibigay sa'yo. Patay na ang asawa mo. Ngayong ang batang yan, si Kailan, mamamatay na rin. Ano pa ang saysay ng pagkapit? Sinungaling ka, si Kaelen ay nagsanay sa Azure Cloud Sect. Sa proteksyon ng sekta, paano siya Kaelen, hindi mamamatay si Kaelen. Mukhang hindi mo alam, ano? Ang dating unang ninuno ng demonic sect, si Yin Wakshu, nag-set up ng 10 Directions Bloodfiend Formation sa Azure Cloud Sect. Halos di maprotektahan ng Azure Cloud Sect ang sarili. Sa tingin mo, mamamatay ba siya o hindi? Halimaw ka. Nanay. Sabihin mong si Kailan ay basura. Hindi basura ang kuya ko. Ikaw ang basura. Kadiri, walang hiya. Ulitin mo yan. Huwag mo siyang sasaktan. Nakikiusap ako. Pakawalan mo siya. Patayin mo ako. Makakaganti ang kuya ko. Gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Gusto kong makita, paano ang patay, magpaparanas ng hirap. Pakawalan mo siya. Kahit ano ang gusto mo, gawin mo sa akin. Sabihin mo ang anak mong si Kailan ay basura. Ayaw mong sabihin, ha? Dahil ikaw, mahal mo ang anak mo. Sige. Buksan mo ang iyong mga mata at panoorin mo kung paano ko sisirain ang anak mo. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Sino yan? Panginoong Valerius, Buhay ka pa pala. okay lang sirain ang lakas ko, ngunit hindi mo dapat hinawakan ang pamilya ko. Paano ito nangyari? Bakit wala akong lakas? Lumaban? Akala mo kaya mo, gawin ang gusto mo lang talunin ako? Ang anak kong si Aurelius ay ginabayan na ng isang makalangit at nakapasok sa nascent soul realm. Kung papatayin mo ako, mahuhulog ka sa walang hanggang parusa. Ikaw at ang iyong pamilya ay haharap sa madugong paghihiganti. Inay, Lyra, nahuli ako. Anak ko, mabutit buhay ka. Ano ba talaga ang nangyari? Pagkaalis mo, nasa Elixir Chamber kami, nasa pangangalaga nila at payapa ang aming buhay. Ngunit isang araw, miyembro ng Lin Clan biglang sumugod. Si Aurelius, sa hindi malamang dahilan ay naging mas malakas pa kaysa dati. Ama, Naku, ang bilis niya. Tayo na dali. makakatakas ka ba? CJ, Makakatakas ka ba? Kailan, noong araw, pinili mo ang aking paglilinang, at ngayon sinaktan mo ang aking ama. Perpekto. Babayaran natin lahat ng utang, lumaman o bago. sa loob lang ng 10 araw. Nakapasok ka na pala sa Nascent Soul Realm, ikalawang antas. Mukhang nakakuha ka rin ng pagkakataon.
Noong araw muntik na, akong mapilayan, gayon pa man, laging may paraan. May nakilala akong Celestial. Isang celestial. Isang Celestial ang nagbigay ng malaking oportunidad para sa araw na ito lahat. Gagawin kong ang buong pamilya mo, makapiling ang aking ama sa kamatayan. Espada, halika. Talagang bihasa siya sa espada. Ang hawak niya ay ang maalamat na banal na sandata. Ang malaking espadang Juke. Ang malaking espadang Juke. Narinig ko na nabanggit ito ng iyong ama. Ang malaking espadang Juke ay nilikha ng mga Celestial at dating banal na sandata ni Emperador Helios, ang pinuno ng sangkatauhan. Sa buong mundo, hindi ito matatalo dahil napakalakas nito. Sa huli ay itinago ito. Hindi ko akalain na ito ay lalabas sa kamay ni Aurelius ngayon. May alam ka pala. Paano kung ganito? Gawin mo ang iyong anak, lumuhad at yumukod ng 100 beses. Pumayag na pagsilbihan ako na parang aso sa loob ng 10 taon at patatawarin kita. Lungod. Sa mababaw mong paglilinang, nangahas kang magmalaki sa akin. Kakaiba. Kitang-kita kong nagpakawala ng napakalakas na balak. Ngunit napigilan niya ito ng napakadali. Maaari kayang sa panahong ito, tinulungan siya ng sektang asul na ulap, mapahusay ang kanyang antas. Kahit pa malakas ang sektang asul na ulap, sekta lang ito ng mga mortal. Paano ito makakapantay sa isang tunay na makajos? Isang banal na sandata mula sa makajos. Paano malalabanan ng mortal? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na sa harap ng absolutong kapangyarihan, lahat ng iyong mga daya ay isa lang biro. Kakapanday ko lang ng katawan ng kidlat ng langit, kaya nang makipantay ang katawan ko sa mga dragon. Ito ang perpektong pagkakataon para subukin ang lakas nito. Mamatay ka. May makajos akong kakampi. Nangangahas ka bang patayin ako? Isang makadiyos, ha? Sige na nga, ililigtas ko ang buhay mo. Umalis ka't sabihin sa iyong makadiyos na balang araw, ako si Kaelen. Personal ko silang bibisitahin. Nanay, Lyra, simula ngayon kayong dalawa ay dapat sumama sa akin sa Azure Cloud Sect. Mas madali ko kayong mababantayan. Pakiusap, Diyosa, muling mamagitan, at tulungan akong palakasin ang aking kultibasyon para maturuan ko ng leksyon si Kaelen. Nawala mo ang lahat na ibinigay ko sa iyo at gusto mo pa rin ng tulong ko. Talagang wala kang hiya. Tinalikuran ni Kaelen ang lakas ng langit nang siya'y umapi sa akin, inapi ka niya. Kaelen. Taglay mo ang kanyang aura. Natagpuan na kita. Anong problema, Kaelen? Kaelen, anong nangyayari? May masamang kutob ako. Kaelen. May malaking nangyari. Lera, inyo munang ipahina si nanay. CJ, Maestro, anong nangyari? kamakailan lang nangyari ang kaganapang makalangit. Gamit ang astrolohiyang makalangit na hinuha ko, na ang mga celestial mula sa Ethelgard, ang soberanong langit, maglulunsad na ng isang malawakang laban sa aming Azure Cloud Secte. Ethelgard. Ang hindi may iwasan ay dumating na. Paparating sila para sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga dahilan ay masalimuot. Ipapaliwanag ko sila sa lahat mamaya. Ngunit ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang humanap ng panlaban. May naiisip ka ba? Sa kasalukuyan, ang Azure Cloud, ang lakas pandigma ay mas mababa sa Ethelgard. Kaya una, dapat nating subukan na iangat ang aming paglilinang. Hindi naman sa ayaw naming umunlad. Kaso lang, pagkatapos ng matagal na paglilinang, karamihan sa amin ay nakaabot na sa balakid. Napakahirap talaga na makalagpas sa maikling panahon. Talaga, ang paglilinang ko ay hindi umuusad sa antas ng paglampas sa tribulation sa 200 taon na walang palatandaan ng pagluwag. Mayroon ba tayong kalderong alchemical dito? Kaya mo ring gumawa ng Pyldores? Alam ko ng kaunti. Kailan, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa'yo. Kahit wala sa aming dalawa, ang isang alchemista. Narinig namin ang sabi ng aming master, iba ang mga alchemista sa mga nagsasanay. Ang pagpapalaki ng ordinaryo, alchemista, ay tumatagal ng mga 70 o 80 taon. Napakabata mo pa. Kung ang mahuhusay mo lang, ay mga mababang tableta. Hindi rin ito malaki, ang maitutulong sa amin. Dahil nag-alok siya, hayaang sumubok. Sige, sige.
Anong ginagawa niya? Naghihintay ba siya na uminit ng husto ang kalan bago ilagay ang mga sangkap? Malinaw na baguhan siya. Ang mga sangkap ng espiritual na kayamanan ay marupok habang hindi pa tumataas ang temperatura. Iyon ang tamang oras kung sobrang init ang kaldero. Lalo pat hindi mabuo ang tableta, hindi mo rin malilinis ang mga sangkap. Gaya nga ng inaasahan ko, di ba? Ngayong tumaas na ang init ng apoy pang tableta kapag nailagay na ang mga sangkap. Ang bisa ng gamot nito ay agad maglalaho. Kailan, kahit napakagaling niya at kahanga-hanga. Iba ang Altmaya sa pagsasanay. Ang pagbuo ng tableta ay nakasalat sa malawak na kaalaman at mayayamang karanasan. Masyado lang siyang bata. Naging Pildoras na ang diwa. Malusog, makinis. Sa apat na antas ng kalidad ng Pildoras. Dahil sa kaldero at materyales, ang mga ito ay tanging maaabot. Ang grado na makinis. Sapat na ito sa ngayon. Si Kailan ay iyong alagad. Mauna ka na sana. Pangunahin niyang na Pildoras. Hindi ito angkop para sa kababaihan. Magsasaayos ako ng angkop para kay Master Elara. Sige. Kung gayon, mauna na ako. Malinis ang enerhiyang espiritual. Nasa loob, hindi nakalabas. Sa pag-amoy pa lang, nanginginig ang ugat espiritual ko. Kung magagamit ko ito. Naku po. Nagsanay na ako ng maraming taon, ngunit ang dagat ng Chico ay nabarahan. Ginagawang mahirap umunlad pa lalo, ngunit ang isang Pyldores na ito, nagpaunlad sa akin ng 2 antas sunod-sunod. Naabot ko na ang hangganan ng tuktok ng pagsubok, kaharian ng paglampas. Tingnan mo nga naman, ordinaryong Pyldores, hindi ba? Hindi ka nito mapapataas. Subukan ko nga. Ang init, parang naliligo. Sa dagat ng mga bulaklak, ang bisa nitong gamot. Katumbas ng 80 taon ng aking pagsasanay. Mga taon kong pagdurusa sa madalas at kagyat na pag-ihi, ay nag-aling na rin. Sa wakas, nakatawid na tayo. Kaelen, may mali ba sa mga gamot na ito? Mga apo, bakit kayo kumikilos ng ganito? Wala lang yan. Napigilan lang sila ng matagal at sabay-sabay nilang inilabas ngayon. Tanging, isa na lang ang natitira. Pildoras ng sinaunang yang. Ngayon, Polex, hindi ko na kailangang maging magalang sa'yo. Polex, sinusubukan mo bang labanan ako noong labanan sa sektang demonyo kung hindi kita iniligtas? Noon, buhay ka pa ba ngayon, Caster? Sa labanan sa Great Desolate Forbidden Land, malubha kang nasugatan kung hindi ko isinugal ang buhay ko para pigilan ng 3 quasi-saints. Nakatakas ka ba? Guro, ang 2 apo ba ay karaniwang kumikilos? Ang 2 apo ay magkasamang disipulo. Karaniwan, sila ay madalas na nagsasagutan. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay unang beses pa lang. Akin ang gamot na ito. Pangarap mo lang. Kailan, ibigay mo sa akin ang gamot. Huwag mo siyang pakinggan, akin na. Mga apo, malaking sakuna sa sektang Azure Cloud bilang mga ninuno ng sektang Azure Cloud. Nag-aaway ng todo para sa isang gamot? Angkop ba ito? Kung pareho ninyong magustuhan, maaari pa akong magdalisay para sa inyo mamaya. Talaga. Siyempre, Hanggat malapit tayo sa kanya, huwag na ang isang tableta, 100 ay malapit na. Bakit mag-aaway? Sa pansamantalang away, tama. Ang pananaw ko ay makitid. Halos mamiss ko ang gintong pagkakataon. Kailan, tama ang iyong aral. Tayo nga pala, sobra sa kasakiman. Mula ngayon, hindi lang tayo magpapataas ng antas ng pagsasanay. Mas mahalaga pa, ang paglinang ng ating karakter. Alisin ang kasakiman, galit, kamangmangan agad. tama. Magaling! Kung mayroon tayong mga pildoras na tutulong sa panahong ang ating pagsasanay ay tiyak aabot sa bagong antas. Mayroon ba tayong lugar na may masaganang enerhiyang espiritual dito? Gusto kong gamitin ito para sa aking pagsasanay. Mayroong lugar na angkop sa iyong paglalarawan. Sa likurang bundok ng Azure Cloud Sect, naroon ang yungib ng emperador ng patuloy itong lumilikha ng enerhiyang espiritual. Ngunit ang lugar na iyon ay puno ng pagbabawal at hindi madaling pasukan. Elara, ikaw na ang umayos ng depensa. Tayong dalawa ang sasama. Kay Kailan sa paglalakbay na ito. Ayos lang. Anong lugar ito? Kuweba ng emperador ng apoy. Noong una, isa itong Dawai. Si Zeros, ang walang hanggang emperador. At si Lilac, ang luntiang diyosa. Ginamit ang kabundukang ito bilang saligan ng Pormasayon. Nagtayo sila ng malaking Pormasayon ng pangangalap ng espiritu. Sa paglipas ng panahon,
Ang enerhiyang espiritual dito ay naging napakatindi. Ngunit ang Dao ay binabantayan ng 4 na banal na halimaw ng sinaunang panahon sa loob ng daan-daang taon. Walang nangahas na lumabag. Kung ikaw ay mapalad, baka maaari kang kumuha ng kaunting enerhiyang espiritual habang sila ay nagpapahinga. Kung hindi ka mapalad, ang iyong buhay ay mawawala. Ang mga lumalabag sa kuweba ng emperador ng apoy ay papatawan ng kamatayan ng walang awa. Hindi maganda, nandito na sila, matagal na rin mula nang matikman ko ang laman at dugo ng tao. Ang pangit ng dalawang matandang yan. Yung nasa gitna, ang puti at malambot, iwan niyo siya sa akin. Ang karne ng matanda ay maasim at matigas, hindi masarap kainin. Bakit sa iyo lang siya? Tumigil kayo sa pagtatalo. Hatiin na lang ninyo ang bata sa 4 na pantay na baha, hindi ba yon ang solusyon? Naku po, ang asul na dragon, puting tigre, pulang agila, at ang itim na pagong lahat ay alerto. Kahit isa lang sa kanila ay mahirap para sa atin, lalo pat silang 4. Hayaan na, susubukan muna natin. Sige. Ang 5 elemento ng langit at lupa, ang dobleng kalikasan ng langit at lupa. Maliit na langgam ka. Sawa ka na ba sa buhay? Maglakas loob kang umasta sa harap ko? Huwag kang lalaban. Sa mahinang kultibasyon mo, hindi ka sapat para mabalutan ng ngipin namin. Lumuhod. Umalis ka na. Ang aura ng Torch Dragon, si Dragon Ancestor pala ang bumaba. Gago ka, mukhang nakikilala mo pa rin, ang matandang ito. Kung nakikilala mo ako, pwede na tayong mag-usap. Di nyo na kailangan lumantad. Magsisip-sip lang ako ng kaunting espiritual na enerhiya dito, walang problema. Ito. Ang Dao ay ang hininga ng paglikha. Pinagbabantayan namin ito para hindi makakuha ang mga karaniwang tao. Dilat ang mata mo at tingnan mo, karaniwang tao lang ba siya? Kaya pala. Paumanhin, di ko nakita ang kadakilaan mo. Aalis na ako. Naku, muntik na yun. Kailan? Hindi ko na talaga maintindihan ang mga galaw mo. Naku, nasira ang Sect Garden Formation. 2 tao ang pumasok. Wala nang oras. Gagamitin ko na ang Primordial Chows. Engulfing Arts para sipsipin na. Pilit ang kultibasyon ko. Mga nakatatanda, bantayan nyo ako. Kailangan kong sumipsip ng espiritual na enerhiya. Opo, ang Primordial Chaos Engulfing Arts ay napakalupit. Ang lakas ng espiritual na enerhiyang papasok sa katawan mo. Baka hindi mo makayanin yan. Maikli ang oras. Wala nang oras para mag-alala. Sana makatulong ang mga soul guarding pills para makalampas ako. Unang upuan, Elara. Ang Sect Guarding Formation ay may sira. Ganito kalalang paghaharap, hindi ka pwedeng makialam. Ipasa ang utos ko, lahat ng disipulo, magtago sa kabundukan. Paano ka? Selyuhan ko ang siwa sa pormasyong pananggalang. Pipigilan ko ito hanggat makakaya ko. Handang protektahan ni Lyra, ang Azure Cloud Sect kasama ka. Kung mapapatay ako sa laban, ikaw ang magiging pinuno ng Azure Cloud Sect. Mabuhay ka. Iyan ay utos. Opo. Diyos sa kalangitan, Espiritu sa lupa. Bumaba ang mga tagalangit. Umuurong ang mga mortal. Ikaw pala. Kaya pala ang iyong kaluluwa, nagkatawang tao rito, mabuti. Hindi na kailangang hanapin isa-isa. May kapangyarihan siya ng langit at lupa sa kanya, nakatago at di nakikita. Sa isang tingin pa lang, naglalabas ng matinding intensyong pumatay. Masyadong malaki ang agwat natin. Mula Aethelgard, ang soberanong langit, si Imperatrice Seraphina mismo ang narito. Mga mortal, hindi ba kayo luluhod? Kaya pala tagalangit ka mula sa Aethelgard, ang soberanong langit. Ang mga langit ang pundasyon, at pinuno ng lahat ng bagay. Nagmula sa Dao, ang Aethelgard ang namumuno sa 36 na langit. Alam mo ba ang kaharian ng emperador? Iyon ay isang kataas-taasang kaharian na higit pa sa mundong ito. Kayo, mga naglilinang mula sa mababang, antas ay walang posibilidad na lumaban. Mga langgam lang. Kahit na nakamit ninyo ang Dao, mababang nilalang pa rin kayo. Kung alam ninyo ang para sa inyo, ibigay ninyo si Kaylen. Maaari ko pang garantiyahan ang kapayapaan para sa inyong Azure Cloud Sect. Kung hindi, mag-asahan ang mga ilog ng dugo rito. Kaya pala si Kailan nga ang target ninyo. Malala ang sitwasyon. Nagtataka kung kailan si Kaylen Majay gising. Si Kailan ang aking alagad. Maaari mo lang siyang kunin. Dadaan ka muna sa bangkay ko. Nakakaantig. Tapusin mo itong basura. Oo. Ano ang ginagawa niya?
Ang yin ay kadiliman, pagsasanib, malabong tubig, soul seizor. Pinagsasama ng artifact na ito ang kapangyarihan ng yin at yang para madaig ang kaluluwa. Mababa ang iyong pagsasanay. Ngunit kahanga-hanga ang iyong kalooban. Ano ang nagpapalakas sa iyo? Halos hindi ka sumusuko. Kung mas lumalaban ka, mas lalo kang magdurusa. Katahimikan. Gamitin ang katahimikan upang manaig. Katahimikan, isang malinaw na isip, katawang malamig. Saya, galit, lungkot, takot, kaguluhan. Katahimikan, lahat ay nagmumula sa isip. Pinag-iisa niya ang kanyang diwat kaluluwa sa espada. Ginagamit niya ang hangarin ng espada para pigilin ang dasat. Kawili-wili. Walang silbi. Mahal na hari, patawarin po ninyo ako. Isang mortal na katawan laban sa makalangit. Mukhang ang inyong Asher Cloud Sect ay hindi naman pawang mga duwag. Ngunit isang hamak na langgam na tulad mo ay walang saysay sa aking paningin. Itinuro ng amo namin na ang Azure Cloud Sect ay aking tahanan. Kahit ang aking katawan ay maging abo, hindi ako aatras kahit isang hakbang. Kahit muling isilang, ang iyong pag-uugali ay nakaiinis pa rin. Naku, mga hibla ng karma na, naghahawak sa tuntunin ng panahon. Napakaganda ngunit. Sadyang naghahanap ng kamatayan. Ang mamatay ng ganito ay tunay na nakalulungkot. Master, huli na ako. Dalhin si Master pababa para pagalingin ang sugat. Ako na bahala dito. Sige, Iniharap ni Kaelen ang Empress. Serafina, sigurado ba siya dito? sa puntong ito, wala na tayong pagpipilian kundi magtiwala sa kanya. Kaylen, ikaw pala. Ano? Nagulat ka ba? Makita ako. Hindi ko akalain na ang munting bakas ng iyong kaluluwa ay may lilipat sa bagong katawan at muling Ngunit kahit na, ano ang mahalaga, sa napakaikling panahon, hindi mo marahil na ibalik ang lakas pandigma ng iyong kasukdulan. Paano ka lalaban sa akin? Naku, nahuli si Kaylen ng mga PC ng karma. Akala ko mayroon ka nang naging napakalakas. Pagkatapos kong tapusin itong mga basahan, susunod akong makikipaglaro sa iyo. Kapag naayos ko na tong mga pasaw, saka ako lalapit para makipaglaro sa iyo. Malaki ang utang na loob natin kay Kaylen para sa pabor na nagpabago ng buhay natin. Ngayon, poprotektahan ko siya kahit kapalit ng buhay ko. Sige, pipigilan namin siya. Kunin mo si Kaylen at umalis na kayo. Hindi ko siya pwedeng iwan. Dito mag-isa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Umalis na kayo. Kahit gaano pa karami ang langgam pa rin sila. Wala sa inyo ang aalis ngayon. Pagsasama-samahin ko kayo sa kabilang buhay, isa-isa. Lumabas ka, kaibigan ko. Kanina lang, isang sinaunang kapangyarihan ang bumangga sa karma. Sa loob niya, sa lahat ng taon ng aking paglilina, hindi pa ako nakakita ng ganito kasindak. Serafina, naaalala mo pa ba ako? Primordial Torch Dragon. Reincarnation ka pala sa kanya. Ito ang ng Eternal Emperor, Sword of Annihilation. Nakakatakot na intensyon ng espada. Kahit ang buong Asian continent ay nanginginig, saang antas na siya nakapasok. Ngayon, Sa ganito kaikling panahon, kaya na niyang makipantay sa isang celestial. Hindi ko na rin maintindihan. Anong nangyayari? Bakit nararamdaman ko ang isang kakaibang krisis? Sinasabi nito sa akin ng direkta, kung lalabanan ko siya, mamamatay ako. Guni-guni ko lang ba ito? Serafina, bakit ka naglilinang? Upang maglinang ng gayon kahirap, hindi ba't ang lahat ay upang makalaya sa tanikala at gawin ang nais ko? Ang paglilinang ay tungkol sa pagtalikod sa sanlibutan. Ang tunay na landas ay nasa sarili. Iwasan ang kayabangan, iwasan ang kasamaan, at iwasan ang kayabangan sa pang-aalipin sa masa. Ang tawag mo sa gawin ang gusto mo ay landas ng demonyo. Sa huli, hindi mo masasakop ang mundo. Sa huli, may iwan ka lang na may walang kabuluhang kalayaan. Niloloko lamang ang sarili mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, sa kasalukuyan mong kalagayan. Ano pa ang magagawa mo? Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi kita papatayin ng ganoon kadali. Gagawin kita makaranas ng lahat ng paghihirap na may isip. Hindi ko man lang bibigyan ng pagkakataong mamatay. Ang sagradong lakas ng langit at lupa ay malawak at walang hanggan. Ang unang galaw ay nakagugulat sa demonyo't Diyos. Ang pangalawang galaw ay nagpapahitbi sa lahat ng kaharian.
Nakaka-interes. Gaya ng inaasahan sa dati, Emperador ng Langit. Talaga namang nagawa mo ang talunin ng avatar ko. Sige na. Maghihintay ako sa iyo sa Aethelgard. Oras na para tapusin ito. Kung ikaw ay pupunta sa Aethelgard, sasama ako sa iyo. Kailan? Kung tatanggapin mo kami, susunod kami sa'yo habang buhay. Mabuti, kung gayon halika na, durugin ang kalawakan na ito.